tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Ave P. Ocampo, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakakatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners material na ating gagamitin sa araw na ito. Dito sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 256 hanggang 287. Pero bago tayo dumako sa ating pinapaksa, tayo ay magbalik tanaw sa mga nakaraang ating aralin. Naaalala pa ba ninyo? Ating natalakay ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga magulang. Una, ito ay ang hindi pagkilala sa mga limitasyon na itinakda ng mga magulang. Ang kawalan ng paggalang sa kanilang mga kagamitan. Hindi pagtupad sa kanilang mga itinakdang oras. Kawalan ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ilan pa dito ay ang pakikipagtalo at pagsigaw sa mga magulang, pagrerebelde, pagpapabaya sa mga magulang kung may sakit, at pagsisinungaling. Sa araw na ito ay atin namang tatalakayin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa nakatatanda at may otoridad. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa nakakatanda at may otoridad. Biyayang maituturing ang pagkakaroon ng magulang o kapamilya. Sina lolo, lola, tiyo, tiya, kuya, at ate ay ilan lamang sa mga nakatatanda na dapat igalang. Gayon din ang mga nasa otoridad tulad ng mga guro, pulis, doktor, mga opisyal ng ahensya ng pamahalaan, leader ng simbahan at iba pa. Sila ay nakapaligid sa atin upang tayo ay alagaan at gabayan. Sino man na nakatatanda sa atin ay kailangang igalang. Isa ito sa napakagandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino.
Ngunit may mga pagkakataon na nagiging salat sa paggalang sa mga nakakatanda at may otoridad. Ngayon ay pakinggang mabuti ang isang kwento at pagnilayan ang mga nagawang paglabag sa mga nakatatanda. Ito ay tungkol sa isang bata na si Judy. Si Judy ay maagang naulila at lumaki siya sa piling ng kanyang lolo at lola. Halos sanggol pa lang siya ay naaksidente ang kanyang mga magulang at binawian ng buhay ang mga ito. Sa kanyang paglaki ay unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Nag-iba ang kanyang pakikitungo sa kanyang lolo at lola. Hindi na siya sumusunod sa mga utos nila. Hindi na rin siya gumagamit ng mga magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa kanila. Kung umuwi siya ay wala na sa tamang oras. At wala na siyang naitutulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin niya tinatanggap ang mga payo ng mga matatanda. Hanggang isang araw ay pinatawag sa paaralan ang kanyang lolo. At doon napagtanto na hindi siya pumapasok sa paaralan. Nalungkot ang kanyang lola sa nabalitaan. Dahil dito ay nagkaroon ng lamat ang kanilang ugnayan. Ang dating masayang pamilya ay naging salat sa pagmamahal at paggalang. O, napakinggan niyo bang mabuti ang kwento? Tungkol saan ang napakinggang kwento? Ito ay tungkol sa isang pamilya na kung saan ang batang si Judy ay hindi nagpakita ng paggalang sa mga nakatatanda sa kanya. Sa papaanong paraan na ipakita ang kawalan ng paggalang ni Judy sa kanyang lola? Kung ang sagot mo ay hindi nakikinig sa kanyang lolo at lola, hindi niya sinusunod ang mga utos nila, hindi siya gumagamit ng magagalang na pananalita at pakikipag-usap, wala na sa tamang oras ang kanyang pag-uwi, nakuha ninyo ang tamang sagot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Judy? Pwedeng mag-comment sa ating Facebook Live. Ayon kay John ng Capas National High School, hindi dapat nawawala ang paggalang sa ating mga lolo at lola. Dapat sundin ang kanilang pinag-uutos. Tama ka doon, John. Mahalaga na dapat isaalang-alang ang mga nakatatanda sa atin, lalo na sila ay may edad na. Kung ano ang paggalang na ibinibigay natin sa mga magulang natin, ay ganoon din dapat ang respeto na ibibigay natin sa ating mga lolo at lola sa mga nakatatanda at may otoridad. Nauunawaan ba? Maraming suliranin ang maaaring maiudulot ng kawalan ng paggalang. Maaaring humina ang ugnayan dahil sa hindi pagpapakita ng paggalang. Kadalasan ay nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan o minsan humahantong pa sa pananakit dahil unti-unting nawawala ang pagbibigay. Importante na huwag mawala ang pagbibigay ng halaga sa pamilya o sa mga kasapi nito. Sa puntong ito, atin namang tatalakayin ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Ang unang paglabag ay ang pagsagot ng pabalang. Ito ay pagpapakita ng kawalang paggalang sa mga nakatatanda, ang hindi pagsasaalang-alang ng maayos na pakikipag-usap sa kanila. Ang pagsagot na hindi gumagamit ng magalang na pananalita tulad ng po at opo, kasama rin dito ang pagsigaw sa kanila sa pakikipag-usap at ang pagpapahiya sa kanila sa harap ng ibang tao. Ang hindi pagsasaalang-alang ng kanilang damdamin ay isang paraan din ng kawalan ng paggalang. Alalahanin na ang mga matatanda ay lubhang sensitibo, kaya marapat-dapat na maging maingat sa mga gagamiting salita. Maraming kadahilanan ng pagkawala ng paggalang sa mga nakatatanda. Ito ay maaaring impluwensya ng mga kabarkada na halos araw-araw na nakakasama. Ito ay maaari din sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, lalo na ang panunood ng mga eksena sa telebisyon
na kanilang nakikita o napapanood. Pangalawang paglabag ay ang pagbabaliwala sa kanilang mga payo. Ang hindi pakikinig sa mga payo ng nakatatanda ay malinaw na paglabag sa paggalang sa kanila. Kabilang dito ang hindi pagtugon o pagkilala sa mga karunungan dulot nila bilang mga may malawak na karanasan sa buhay. Sa makatuwid, dahil sa mahaba na ang panahong inilagi nila sa mundo, ay marami na silang natutuhan sa kanilang mga karanasan. Ang kanilang mga tagumpay ay masayang ibinabahagi sa mga anak o apo upang gawing inspirasyon sa pagkamit ng tagumpay. Kaya marapat-dapat lamang na makinig sa kanilang mga payo. Minsan, hindi isinasaisip ng mga anak na ang mga payo ng nakatatanda ay para sa kanilang kabutihan lamang. Dumako tayo sa pangatlo. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan at kahilingan ng mga nakatatanda. Ang mga nakatatanda tulad ni Lolo at Lola ay dapat maibigay ang kanilang mga pangangailangan, katulad ng sapat na pagkain at inumin na ninanais nila. Ang hindi pagbibigay sa kanila nito ay pagpapakita lamang na hindi sila napangangalagaan ng wasto. Kung hindi na ibibigay ang sapat na pag-aaruga at pagkalinga ay katumbas ito ng kawalan ng paggalang sa kanila. Pang-apat, ang nababawasan ang pagkakilala sa kanilang halaga. Ang hindi pagkilala sa mga nakatatanda bilang mahalagang kasapi ng pamilya ay pagpapakita din ng kawalan ng respeto sa kanila. Ang hindi pagsasama sa kanila sa mga gawaing pamilya ay kabilang dito. Ang hindi pagkilala sa mga sakripisyo nila para sa pamilya ay isang kilos na kawalang respeto. Nakakalimot ang tao sa mga magagandang bagay na naibigay nila para sa kabutihan ng pamilya. Kung minsan ay hindi na rin tinutulungan sa pagdadala o pagbubuhat ng gamit. Gayon din, hindi na pinapansin o tinutulungan sa pagtawid sa kalsada bilang pagpapakita ng paggalang. At yan ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Nakuha ba ninyo? Okay. Sa puntong ito, ating isa-isahin ang mga umiiral na paglabag ng paggalang sa mga otoridad. Maraming mga taong inatasan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay gabayan. Isa rin dito ang mga otoridad, katulad ng mga pulis, doktor, at mga guro. Kailangang tanggapin na sino mang tao na may otoridad ay may kakayahang mag-utos, ngunit minsan ang hindi paggalang sa mga nasa otoridad ay nagiging dahilan din ng hindi pagkakaunawaan. Ano-ano ba ang umiiral na paglabag sa mga nasa otoridad? Halika, pag-usapan natin. Unang paglabag, ang hindi pagsunod sa mga alituntuning ibinibigay ng mga nasa otoridad. Ang mga alituntunin o patakaran ay dapat na igalang at sundin. Ito ay ipinatutupad na dapat lakipan ng pagsunod. Kung hindi sinusunod ang mga ito ay maaaring mag-ugat ng hindi pagkakaintindihan o kapahamakan. Halimbawa, ang paglabag sa batas trapiko. Kung ito ay hindi susundin ay makadudulot ito ng pinsala o aksidente. Gayun din kung ang isang bata na nasa paaralan na hindi marunong sumunod sa mga otoridad katulad ng guro ay hindi magkakaroon ng maayos na ugnayan. Ilan sa mga halimbawa na umiiral ng paglabag dito ay ang pag-iingay sa klase, ang hindi paggawa ng mga takdang aralin, at ang hindi pakikinig sa guro. Pangalawang paglabag ay kawalan ng disiplina. Kung hindi nakokontrol ang sarili na gumawa ng hindi tama, ay nagdudulot rin ng kawalan ng respeto. Halimbawa, sa isang pamayanan na ang mga tao ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura, ito ay nagpapakita na hindi paggalang sa mga nagpapatupad ng mga patakaran sa batas. Ang palagi ang pagbagsak sa mga pagsusulit ng isang estudyante dahil sa laging huli sa pagpasok o hindi pag-aaral ng leksyon. Kung walang disiplina ang isang tao, ay nangahuhulugang lamang na wala siyang pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Ito ay nagiging dahilan ng kawalan ng paggalang sa ating kapwa. Dumako tayo sa pangatlo.
kawalan ng tiwala. Ang kawalan ng tiwala sa mga otoridad ay pagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanilang kakayahang magpatupad ng batas o alituntunin. Ito ay tahasang pagpapakita na hindi mo kinikinala ang kanilang otoridad na ikaw ay mapamahalaan. Halimbawa, ang isang mag-aaral na hindi nakikinig sa oras ng klase. Iniisip niya na alam na niya ang kanilang pinag-aralan. Hindi niya na iginagalang ang mayamang karanasan ng kanyang guro. Ngayon ay uulitin ko ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga nakatatanda. Pagsagot ng papalang, pagbabaliwala sa kanilang mga payo, hindi pagtugon sa pangailangan at kahilingan ng mga nakatatanda, nababawasan ang pagkilala sa kanilang halaga. Samantalang ang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa mga otoridad ay, una, ang hindi pagsunod sa mga alituntuning ibinibigay ng mga nasa otoridad. Pangalawa, kawalan ng disiplina. Pangatlo, kawalan ng tiwala. Pang-apat, ang paggalang ay isang natatanging katangian ng mga Pilipino, kung kaya dapat itong panatilihin at palakasin. Ang mga gawain ito ang magsisilbing palatandaan ng pagkilala sa mga nakatatanda at mga otoridad bilang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan ang pagbibigay respeto sa mga nakatatanda at otoridad ay pagpapakita na ikaw ay isang mabuting tao. Pangalawa, bilang anak, mahalagang sumunod sa mga utos, tagubilin at paalaala nila bilang pagkilala sa malawak na karanasan sa buhay. Pangatlo, palaging isa-isip at isa-puso na sila ay kaisa upang maging gabay natin sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon nang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagot ng papel sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag o mali kung hindi ito wasto. Para sa unang bilang. Si Albert ay laging nagmamano sa kanyang lolo at lola sa tuwing sila ay bibisita sa kanilang bahay. Si Albert ay laging nagmamano sa kanyang lolo at lola sa tuwing sila ay bibisita sa kanilang bahay. Ang tamang sagot, syempre ay tama. Marapat-dapat lang na magmano tayo, hindi lang sa ating mga lolo at lola, pati na rin sa mga nakatatanda. Pangalawang bilang. Hindi nakikinig si Jerry sa mga ipinapayo sa kanya ng mga nakatatanda. Hindi nakikinig si Jerry sa mga ipinapayo sa kanya ng mga nakatatanda. Siyempre, ang sagot ay mali. Matanda man yan, bata man yan, dapat nakikinig tayo sa kanilang mga ipinapayo. Pangatlong bilang. Nagdadabog si Arthur sa tuwing inuutusan siya ng kanyang mga magulang na maghugas ng mga pinagkainan. Ulitin ko, nagdadabog si Arthur sa tuwing inuutusan siya ng kanyang mga magulang na maghugas ng mga pinagkainan. Aba, ang tamang sagot ay mali. Hindi ka dapat nagdadabog sa kahit anong inuutos sa'yo ng inyong mga magulang dahil wala naman silang inuutos na ikakapahamak mo. Pang-apat na bilang. Tinutulungan ni Jenny ang kanyang tiyahin sa pagdidilig ng mga halaman. Ulitin ko, tinutulungan ni Jenny ang kanyang tiyahin sa pagdidilig ng mga halaman. Ang sagot ay tama.
Panlima, sa kanyang pagmamaneho, sinusunod ni Rose ang mga batas trapiko. Sa kanyang pagmamaneho, sinusunod ni Rose ang batas trapiko. Ang sagot ay tama. Kaya meron nga tayong tinatawag na law-abiding citizen. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuli. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kinakailangan ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya o guro, huwag kayong mag-atubili na sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Ivan Abe P. Ocampo, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Filipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pitong paaralan sa probinsya ng Tarlac nagtagisan ng galing para sa isinagawang cheer dance competition. World-class dancing. Ayan ang ipinamalas ng pitong paaralan na nagtagisan ng galing sa pagsayaw para sa isinagawang cheer dance competition kamakailan sa Sentro Mercato, Tarlac City. Ang pitong paaralan na nagpamalas ng kanilang galing ay ang Victoria National High School, Capas Christian High School Inc., Jose Villap National High School, Mababanaba National High School sa San Jose, Estiponan National High School, Tarlac National High School, at Moncada National High School. Kanya-kanyang techniques at iba't ibang moves ang ipinakita ng mga kalahok. Mula sa game na pagsayaw hanggang sa paghagis ng mga flyers, ipinakita ng mga ito ang pagiging consistent ng kanilang routines. Bukod sa isinagawang cheer and dance ng mga estudyante, nagbigay saya rin ng mga guests na sina AJ Balmores at George De Lumen. Sa mensahe ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, pinasalamatan nito ang lahat ng kalahok sa nasabing kompetisyon. 2 taon din tayo hindi nagkita-kita at nagkasama-sama para sa ating Kanlahing Festival. Pero ngayong 2023, we're celebrating it live, no? Ang 7th Kanlahi natin. Naiuwi ng Moncada National High School ang 3rd place. Second place naman ang Tarlac National High School at nag-champion naman ang Estiponan National High School sa Pura. Mag-uuwi ang 3rd place ng 30,000 pesos, 50,000 pesos naman para sa second place at 80,000 pesos naman para sa champion.
Ayon kay Ronaline Pascua at Darius Nool, mga coach ng Stingers o Esteponan National High School, sulit umano ang kanilang pagod sa pagtuturo. Lahat ng itinuro ng mga ito ay nakuha ng mga bata. This is our first time to be the champion, but we promise to the next years we will bring back ulit yung championship na nakamit ng mga bata. Kung paano namin inalagaan yung mga bata this year, much more this coming years. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Principal Arlene P. Apostol ang kanyang pasasalamat sa Provincial Government of Tarlac para sa ganitong aktibidad. Gayon din para sa hard work ng mga bata. Ayon naman sa captain ng mga Stingers na si Jestril Gapinpin, hindi makapaniwala ito na sila ang nag-champion para sa ginanap na cheer dance competition. Pinasalamatan din nito ang lahat ng tumulong at nagturo sa kanilang grupo. First na championship, syempre malaking ano po sa amin yun. Proud po ang buong Arriba Pura. Maraming salamat po kay Governor Susan Yap sa patimpalak na ito upang mamamalas po ang aming galing at lakas. Ang naganap na cheer dance competition ay parte ng selebrasyon ng 7th Kanlahi Festival 2023 sa probinsya ng Tarlac na naging daan upang maipakita ng mga bata ang kanilang galing sa larangan ng pagsayaw. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Eileen Valete, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at San Jose, Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you are doing great. Are you ready for a new exciting day of learning? Come and join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. And so, I invite you now to bring your self-learning module, your paper and pen, your learning activity sheet, periodic table of elements, and of course, with a ready mind. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. Are you excited to learn today? Great! Let's begin. In our previous lesson last Monday, we discussed about ions and its type. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. I will be presenting 5-item multiple choices, and all you have to do is to choose the letter of the correct answer and type it on the comment box below in our FB Live, or you may write it on a piece of paper. Are you ready? Let's start. Number 1, Li positive and Cu2 positive are examples of blank. A. Anions, B. cations, C. Isotopes, or D. Molecules. Comment your answer. Are you done, my dear grade 8? The correct answer is letter B, cations. Did you get it right? Very good. Number 2. Sulfur has become 2 negative charge ion. This means that blank. A. It donated or lost 2 electrons. B. It accepted or gained 2 electrons. C. It donated or lost 4 electrons. Or letter D. It accepted or gained 4 electrons. Are you done? If your answer is B, it accept or gain 2 electrons, then you are correct. Number 3. What happens to the charge of an atom when it gains an electron? A. It remains neutral. B. It becomes positive. C. It becomes negative. Or letter D. It remains the same. Just comment down your answer. Are you done? Great. Let's reveal the answer. The answer is C. It becomes negative. For number 4, an atom becomes an ion when it loses or gains electrons.
Is it true or false? Are you finished? Alright, if your answer is true, and that is absolutely right. And lastly, number 5, a positively charged ion is called blank. A. Cation. B. Anion. C. Isotopes. Or letter D. Neutral atom. Are you done, my dear grade 8? And the correct answer is A. And I'm sure that you got that one right. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? And I'm sure you got them all. Job well done. And I'm glad to see that you are doing well despite of the world health crisis that we are experiencing right now. And today, for our quarter 3, module 3, we will be learning more about atoms. And this lesson, our most essential learning competency is to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. And our learning objectives this afternoon are the following. 1. Define an isotope. 2. Calculate the number of protons, neutrons, and electrons of an atom of an isotope. Number 3. Write the atomic notation and mass notation of some isotopes. And lastly, appreciate the importance of isotopes. Before we proceed with our lesson, I want you to observe the given picture and answer the guide questions. Number 1. What have you noticed on the 3 atoms of hydrogen? Very good. They have the same number of electrons and protons but differ in number of neutrons. And what do we call them? You are correct. They are called isotopes. Now, join me as we discuss what isotopes are. All atoms of an element have the same atomic number and the same number of protons. However, atoms do not necessarily have the same number of neutrons. Atoms with the same number of protons and electrons but different number of neutrons are called isotopes. And different isotopes belong to the same element because they have the same number of electrons, which means that they have all behaved almost the same in chemical reactions. Let's take a look on the atom of carbon and nitrogen. Are they isotopes? Very good. They have a different mass number and different atomic number or number of protons. Therefore, they are not isotopes. They are completely different elements. Remember that atomic number is always equal to the number of protons. Let's have another example. The atoms of element carbon. Are they isotopes? Yes, you are correct. They are isotopes of carbon. Carbon-12 and carbon-14 have different mass but they have the same atomic number or same number of protons. In addition, they will also differ in the number of neutrons. Now, what makes the 3 isotopes of hydrogen different from each other? Very good. You notice the differences in their number of neutrons, resulting to different hydrogen isotopes. Aside from that, they may also differ in terms of their mass number. Different isotopes of elements do not have separate position in the periodic table. They occupy the same place because they have the same number of protons.
There are two ways of writing the isotopic symbol of an element. One is using the atomic notation, and the other is mass notation. In using the atomic notation, we will write the element symbol with a subscript of atomic number and superscript of mass number. While in mass notation, we will write the element symbol with a dash followed by the mass number. Let's have an example. Get a piece of paper and write the isotopic symbol of uranium using atomic notation. Are you done? Let's see if you are correct. Did you get it right? That's great. Next, write the isotopic symbol of neon using mass notation. Are you done? Let's see if you are correct. Did you get it right? Very good. Are you still with me, grade 8 learners? That's great. So before we continue our discussion, let's have a short activity if you understood our lesson. So let's have our first activity. What you need to do is to complete the table by writing the atomic notation and mass notation of the element carbon. I will give you a minute to answer, and later, while we are checking your answers, you can type your answers on the comment section of our FB Live. You may now begin, and your timer starts now. Time's up. Let's check your work. For carbon-12, its atomic notation is C with a subscript of 6 and superscript of 12, or just C with a superscript of 12. And its mass notation is C12. For carbon-13, its atomic notation is C with a subscript of 6 and a superscript of 13, or C with a superscript of 13. Mass notation is C13. And for carbon-14, its atomic notation is C with subscript of 6 and superscript of 14, or C14. Mass notation is C14. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? And that's great. Moving on, from the given data from the table, let us now determine the number of protons, electrons, and neutrons of the isotopes carbon. For carbon-12, it has 6 protons, 6 electrons, and 6 neutrons. For carbon-13, it has 6 protons, 6 electrons, and 7 neutrons. And for carbon-14, it has 6 protons, 6 electrons, and 8 neutrons. The table shows the number of subatomic particles of carbon isotopes, and notice that there is a differences in their number of neutrons, resulting to 3 different carbon isotopes. Let's have another activity. All you have to do is to determine the number of protons, electrons, and neutrons of the following isotopes. I will give you 30 seconds to answer. Time's up. Let us check your answers. For uranium-235, the number of protons is 92, 92 electrons,
and 143 neutrons. For uranium-238, it has 92 protons, 92 electrons, and 146 neutrons. For boron-10, it has 5 protons, 5 electrons, and 5 neutrons. For boron-11, it has 5 protons, 5 electrons, and 6 neutrons. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? Well done! Are you still with me, grade 8? Will you tap that wow emoticon to check if you are still watching or listening? Wow! Thank you for that reactions. Just hang on there. We're almost there. And at this moment, before we proceed with a short quiz, let's have a short recap about our discussion a while back. What is an isotope? Isotopes are atoms having the same atomic number but with different mass number. And to end our discussion, why is it important to us to study isotopes? Did you know that isotopes play an important role in food preservation, carbon dating, and diagnosis and treatment of diseases? Let's have the examples of isotopes. Cobalt-60 kills microorganisms present in the food such as fruits, vegetables, and raw meat. Carbon-12 and carbon-14 helps in identifying the animal artifact's age. Iodine-131 used to evaluate the activity of the thyroid glands. Technetium-99 helps detect brain tumors. Bismuth-213, dysprosium-165, iodine-131, radium-226, and strontium-89 are used in treating cancer. There you have it, grade 8. I hope you have learned isotopes and its type. Thank you so much, learners, for watching and listening. And I am glad that you are still tuning in. And to check if you really understood our lesson, I invite you to grab your paper and pen and join me in answering our 4-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. Let's begin. Number 1. Isotopes of a given element contain blank. A. Same number of neutrons but different number of protons. B. Same number of neutrons and protons. C. Same number of protons but a different number of neutrons. And D. Same number of protons but a different number of electrons. Write down your answer or you may type it in our Facebook live chats. Are you done? The correct answer is C. Same number of protons but a different number of neutrons. Did you get it right? All right, that is a good start. Number 2. An isotope of manganese has 25 protons and 30 neutrons. What is the mass number of this isotope? A. 25, B. 30, C. 55, D. 35. Write down your answer or you can type it in the comment section of our FB Live. Are you done, learners? The correct answer is C. 55. And I believe you got that one. Number 3. What does the number 84 in the krypton 84 represent? A. Atomic number. B. Mass number. C.
sum of the protons and electrons, or letter D, twice the number of protons? Are you finished? Okay, let us reveal the answer. And the correct answer is B, mass number. And lastly, number 4, fluorine has a symbol of F, mass number of 19, and atomic number of 9. Which is the correct atomic notation? Is it A or B? Be careful to choose the correct answer, my dear learners. We are almost done. Are you ready to know the correct answer? Okay, answer reveal. The correct answer is B. Did you get the correct answer? That's great. So, how are you doing, learners? Did you get a perfect score? Will you tap once more the heart emoticon if you get a perfect score? Let me give you a virtual heart for everyone for an amazing learning experience today. I hope that all of you have learned something from our lesson for today. It has been a meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep tuning in to our radio station DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. And you can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. And if you have questions and clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0956-947-0073, and I will be happy to receive and answer all your queries. Again, this is Teacher Eileen leaving you with a quotation that says, "Think like a proton and stay positive." It has been a great time learning with you. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginoong Kalahi 2023, the grand winner is Emerson Gomez Bamban! Kauna-unahang Ginoong Kanlahi, kinilala sa naganap na Coronation Night sa Maria Cristina Park. Confidence, glam, and perseverance. Ayan ang mga ipinakita ng 16 na kalahok para sa naganap na Grand Coronation Night ng Ginoong Kanlahi 2023 sa Maria Cristina Park, Tarlac Capitol Grounds. Bago pa man tumungtong sa stage ang mga kandidato, ay nasubok na ang kanilang galing para sa naganap na official sashing and presentation, preliminary competition, at closed-door preliminary ng mga ito. Ibinida ng 16 na kalahok ang kanilang mga municipal costume na galing sa kani-kanilang bayan, bitbit ang aral at magagandang bagay at kaugalian na makikita sa kanilang bayan. Hinirang na Best in Municipal Costume sina Kim Carlos Nool mula sa bayan ng San Jose at si Jewel Dan Kibuyen mula sa bayan ng Moncada. Umaapaw naman ang mga cheer ng manonood nang ibinida na ng mga kandidato ang kanilang beachwear, kung saan nasungkit ni Mark Anthony C. mula sa Tarlac City ang kampyonato. Nakuha naman ni Jewel Dan Kibuyen ng Moncada ang Mr. Friendship Award. Mr. Personality naman si Peter James Domingo ng Mayantok. Mr. Photogenic naman si Aldrin David Jr. ng Santa Ignacia.
Face of the Night si Tarlac City Renz Zulueta at Top Model Awardee at Best Informal Wear naman si Joe Marzon Dunuan ng Paniki. Dagdag pa rito, mayroon ding mga special awards na nasungkit ng mga kandidato mula sa iba't ibang sponsors. Muli namang pinatunayan ng mga kandidato ang kanilang galing matapos i-anunsyo ang top 10 na kinabibilangan ng mga kalahok mula sa bayan ng Mayantok, Bamban, Tarlac City, Moncada, Capas, Santa Ignacia, Paniki at San Jose. Wagi namang nakuha ni Emerson Gomez Jr. mula sa Bamban ang kanyang pwesto matapos i-anunsyo ang top 5 na kinabibilangan ni Kim Carlos Nool ng San Jose, Jewel Dan Kibuye ng Moncada, Mark Anthony C. ng Tarlac City at Aldrin David Jr. ng Santa Ignacia. Kanya-kanyang galing naman ang mga kalahok para sa pagsagot sa final question. Bago pa i-anunsyo ang mga nanalo, nagbigay naman ng maikling mensahe si Tarlac Province Governor Susan A. Yap para sa lahat ng dumalo sa aktibidad. Magandang gabi, Tarlac! Hello? Ang pinakaabang nyo ng moment, narito na ngayon. Ako'y una, gusto ko magpasalamat sa ating mga minamahal na mayor na narito ngayon para suportahan at mag-cheer sa kanilang mga kandidato. We've been, this 7th Kanlahi Festival brought to you by the provincial government has been a success. To our tourism department and all our department heads, Mr. Butch Ventura, our administrator, who took all the efforts to bring you a week-long festivities. I hope all of you are happy. Happy ba? Yes, okay. So, hindi ko na po papatagalin. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng narito ngayong gabi being one with us in our 7th Kanlahi Festival. Dagdag pa rito, bago pa man i-anunsyo ang mga nanalo ay kanya-kanyang cheer na ang mga manunood para sa kanilang mga pambato. Itinalaga ang Ginoong Kanlahi 2023 4th runner-up si Jewel Dan Kibuye ng Moncada. Nasungkit naman ni Kim Carlos Nool ng San Jose ang 3rd runner-up. 2nd runner-up naman si Mark Anthony C. ng Tarlac City. At 1st runner-up naman si Aldrin David Jr. ng Santa Ignacia. Ayon dito, ito umano ang kauna-unahang sumabak ito sa isang prestigious pageant. Pinasalamatan din ito si Governor Susan Yap at Santa Ignacia Mayor Nora Modomo. First and foremost, I'd like to thank everybody because without them, I won't be here. I am ecstatic, I am having fun, and I am grateful for each and every one of you. Aldrin Peralta David Jr. from Santa Ignacia, and I took the first runner-up here in Ginoong Kanlahi 2023. Hinirang naman na kauna-unahang Ginoong Kanlahi 2023 si Emerson Gomez Jr. ng Bamban. Ayon dito, confident siyang sumali sa patimpalak, bitbit ang kanyang advokasiyang may layuning makatulong sa iba. Dagal pong salamat kay Kayungan at minta kayo po Kening Aldongeni at di ko po kayo binigo mga kabamban. Maraming salamat po Mayor Alice Go for always supporting me in my competitions. I am Emerson Gomez, 22, from the melting pot of the North, Tarlac, and this is your Ginoong Kanlahi 2023. Ipinahayag naman ni Mayor Alice Guo ang kanyang pasasalamat kay Governor Susan Yap para sa matagumpay na aktibidad. Dagdag pa rito, nagbigay din ito ng mensahe para sa kakapanalong Ginoong Kanlahi 2023 at sa mga residente ng kanyang bayan. Bilang ako po yung mayor po ng Bamban, nanalo po ang Bamban, sobrang saya ko po. Ay gusto ko pa rin po sabihin po sa lahat po ng kabamban, sobrang proud ko po. Maraming salamat at congratulations po ulit. Thank you po. Ang naganap na Ginoong Kanlahi 2023 ay isang patunay na hindi lang bibida ang mga kalalakihan sa palakasan o pakisigan, kundi kaya rin makipagsabay ng mga ito sa isang pageant. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Today is March 30, 2022, and I hope that you are all doing well. I am Celia C. Castro from Dapdap High School, your math teacher broadcaster for today. And we are going to learn how to prove a statement on triangle congruence. In fact, this is the continuation of the lesson presented to you last Monday, March 28, 2022 by Ma'am Mary Jane Palara. Before we begin, I want you to prepare first your paper and pen for note-taking and solving purposes. Next, your learner's materials in Mathematics 8 as you turn the page on the lesson Improving Statements on Triangle Congruence, as well as your learner's activity sheet. I will give you 5 seconds to find a comfortable place and prepare the necessary materials. Also, please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your comment or questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. And I will attend to them later at the end of our discussion. During the previous discussion with Ma'am Palara last Monday, you have learned the process on how to prove statements on triangle congruence. Today, as the continuation of that lesson, we will explore more about the proving process using the two-column proof. Let us see how smart you are in the previous lesson. Do you feel excited? Are you ready? For our review, I will show you an illustration. And then, you will give me the properties or theorems used in the given figure. I will give you 5 seconds to answer my question. You may write your answer on your notebook or type it in the comment box of our live stream. Alright, let's begin. As you can see in the first illustration, there are 2 given triangles which form a rectangle. Given that triangle POS is congruent to triangle STP. What property is being used? Consider that SP is congruent to SP. Good job! The answer is reflexive property. Let's proceed to the next one. This time, you have 2 separate right triangles. Triangle CEL and triangle RON. In the illustration, side EL is congruent to side ON, and side CL is congruent to side RN.
Using the given, what theorem can prove that the two triangles are congruent? That's right. It's LL congruence or leg-leg congruence theorem. Next, in these two triangles, it is evident that they are congruent because of the tick marks provided in the figure. Using the markings, what postulate can justify that the two triangles are congruent? That's great! The correct answer is ASA congruence postulate or angle side angle congruent postulate. Moving on to our final illustration, these two triangles are already proven to be congruent. In this case, every corresponding parts of triangle PIA is congruent to triangle GEB through CPCTC. What is the meaning of CPCTC? Exactly! CPCTC is corresponding parts of congruent triangles are congruent. Well done, learners! You really did a great job. You have proven to us how attentive you are in the past lesson. As we continue, I want you to focus on the next slide for our succeeding review. For this review, all you have to do is to identify the missing parts of the table. You may select your answer from the choices that will flash on your screen. Let's start! At this point, we can see that we have a quadrilateral ABCD composed of two triangles ABD and CBD with a common side BD. The given are as follows. Side BD bisects angle ABC and angle BAD is congruent to angle BCD. We have to prove that side AD is congruent to side CD. The first two rows are already identified. So, our goal is to find the reason in number 3. If side BD is congruent to side BD, then what is the corresponding reason? Yes, correct. The third reason is reflexive property. How about the fifth reason? Triangle ADB is congruent to triangle CDB. You're right. It is SAA congruence or side angle congruence. And for our last and final statement, side AD is congruent to side CD. Perfect! The answer is CPCTC or corresponding parts of congruent triangles are congruent. With that, I think we have properly recalled the properties and theorems as well as the process in proving statements on triangle congruence. Just remember these steps because we will apply them again in our succeeding examples. Let us now proceed to our lesson. In our first example, there is triangle COT. Side CS is a perpendicular bisector of side OT. A perpendicular bisector is a line that bisects another line and creates two right angles. We will prove that angle O and angle T are congruent
using two-column proof. Again, we will using two-column proof. To show the proof, we are going to write the statements on the first column and the reasons in the second column. We can start proving by stating the given. We can write the given, side CS is perpendicular bisector of side OT. In column 1, row 1. Directly across it, we will write given in column 2 as the reason. Based on the given, we can say that side OS is congruent to side TS. We can show this by marking side OS and side TS with one tick mark in each. What reason can be used to justify this statement? Correct. The reason that we can write for the statement is the definition of perpendicular bisector. The line, aside from creating two right angles, also created two sides with similar length. These sides are TS and OS. If you have noticed on the illustration, there are two triangles which have common side. That is side CS. For our third statement, we can write side CS is congruent to side CS. In the presentation, this is shown by the two moving arrows at each side of side CS. What property is applied in this statement? Correct. We can write the reflexive property of equality as the reason for the third statement. Considering statements 1, 2, and 3, we can now safely state that triangle CSO is congruent to triangle CST. This is our statement number 4. We were able to derive this fourth statement through the LL congruence theorem. So let us write that as the reason. The LL congruence theorem or leg-leg congruence theorem states that if the two legs of one right triangle are congruent to the two legs of another triangle, then the two right triangles are congruent. In the illustration, the two pairs of legs that are congruent are OS and TS, and CS and CS is their common side. Now that we have proven that the two triangles are congruent, we can now state that corresponding parts of the two triangles are congruent. Since we are trying to prove that angle O is congruent to angle T, we can state this in the last row in column 1. What do you think is the reason that justify this statement? That's right. Since we have proven that triangle COS is congruent to triangle CTS through LL congruence theorem, we can conclude that angle O is congruent to angle T through the CPCT theorem. That is, the corresponding parts of congruent triangles are congruent. That is just the first example of our session. If you are still confused, don't worry because we will have 2 more examples.
I will give you 10 seconds to copy the illustration. Try to mark the parts based on the given. These are the given. Angle 1 is congruent to angle 2. U is the midpoint of CR. Angle 1 is congruent to angle 2. U is the midpoint of CR. We are going to prove that side BU is congruent to side VU. I assume that you are done copying the illustration. Let us then prove that side BU is congruent to side VU using the illustration and the given. Again, we will employ two-column proof, where the first column is for the statement and the second is for the reason. For the first statement, we can write angle 1 plus angle BCU equals 180 degrees. And angle 2 plus angle VRU equals 180 degrees. These are the so-called linear pairs. In the reason, we write linear pair of angles are supplementary. Let me give you a simple trivia. Linear pair are adjacent angles that are supplementary, which means that the sum of their measures is equal to 180 degrees. For statement 2, we can equate both equality statements from statement 1 as a single equation, since both are equal to 180 degrees. This is the so-called substitution property, and we can write this as the reason in column 2. From that, we can now write the first given. Angle 1 is congruent to angle 2 as our statement 3. The reason for this is given. From statement 2, we can derive our next statement. We can state that angle BCU is congruent to angle VRU, since they are supplements of angle 1 and angle 2. We know that angle 1 and angle 2 are congruent from statement 3. Hence, this can also be said as their supplements angle BCU and angle VRU. The reason for this is that supplements of congruent angles are also congruent. We can continue with statement 5 by writing the second given. U is the midpoint of CR. From here, we can establish statement 6 by writing side CU is congruent to side RU. The midpoint U bisected side CR in the illustration, creating these two congruent sides shown with two red arrows in the illustration. The reason for this statement is the definition of the midpoint. Moving on to the next statement, we can see the vertical angle pairs BUC and VUR in the illustration. Thus, our next statement is angle BUC is congruent to angle VUR. Now, what postulate can we use to prove this statement? Correct! We can write the vertical angles definition as our reason for this statement. Through statement
4, 6, and 7, we can now establish the congruence of the two triangles. Hence, we can write triangle CBU is congruent to triangle RVU through ASA congruence. Finally, we can now prove the requirement of the problem. Since side BU and side VU are corresponding parts of two congruent triangles. Therefore, they are congruent. We can state that side BU is congruent to side VU through CPCTC theorem. Were you able to follow with our first two examples? To make sure that everything will be understood, let us have the third example for us to work out. Before we answer the problem, I want you to first examine the illustration as well as the given in the problem. You can copy the illustration and try to mark the parts as I read the given. Here are the given for example 3. Side KL is congruent to side KM. Side LN is congruent to side MN. We are asked to prove that KO bisects angle LKM. I hope that you were able to copy the illustration, just like what we did in the previous examples. Let us draw the table with two columns. The first column is for statements, and the second column is for the reasons. Now, let us write the given as statement 1. Let us mark the illustration as we write the statement. First, let us write side KL is congruent to side KM for the first statement. We mark this in the illustration by putting one tick mark on each line right given as the reason for the first statement. We also write the next given for statement 2. Side LN is congruent to side MN. Again, we write given as the reason for this statement. For the third statement, we can see that both triangles have a common side KN. We can use this as our statement 3. Side KN is congruent to side KN. The reason for this statement is reflexive property. From statement 1, 2, and 3 of our proof, we can now finally state our triangle congruence, since there are 3 pairs of congruent sides. It is concluded that triangle KLN is congruent to triangle KMN. The reason for statement 4 is the SSS congruence postulate. In connection, we can establish that the corresponding parts of the two congruent triangles are congruent. We can therefore write for statement 5 that angle LKN is congruent to angle MKN. What reason can we apply to justify this statement? You are right. The reason is CPCTC. Now that we have proven that the two triangles are congruent, it is easy for us to express the correspondence between the congruent parts of the two triangles. To end our proof, let us write the last statement. Side KO bisects angle LKM. This is in connection with our statement number 5. Through KO, the two congruent angles LKN
and MKN were created. The reason for this statement is definition of angle bisector. That ends our proof for the last example of our discussion. For our practice and application, for the things that we have learned, create two-column proof for each of the two given problems. You can take a screenshot of the problems and send your solution to your Math 8 teacher since we have a limited time. If not, you can also post a picture of your solution in the comment section of our Facebook live streaming, and I will try to give you feedbacks as soon as I can. Here are the problems. Again, you may take your screenshots. That concludes our lesson for today. Please tune in on April 4, 2022, Monday at 2 o'clock in the afternoon for another lesson in mathematics as we continue our journey through the worlds of triangle. I hope you learned a lot today. Once again, I am Celia C. Castro, your Math 8 anchor teacher for today. Until next time! Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Ang ASEA New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula rito sa Villa Aglipay, San Jose, Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sama sa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Judy ng Villa Aglipay National High School. Para sa asignaturang Filipino, ikawalong baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong paglalakbay sa ating bagong aralin. Ako ang gagabay sa inyo sa pagtatamo ng Most Essential Learning Competency sa Filipino 8 na nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa o tema, layon, gamit ng mga salita at mga tauhan na may code na F, 8, P, B, 3, G, H, 32. Siguradong marami na naman kayong matututunan sa ating talakayan ngayong araw. Kung mayroon kayong katanungan, maaari ninyong i-chat sa aking messenger o kaya naman ay ipadala sa akin sa pamamagitan ng text sa numerong 0968-466-6728 at aking sasagutin ang inyong katanungan. Sa puntong ito, mga kapantas, ay inaasahan kong kayo ay nasa komportableng lugar kung saan napapanood o napakikinggan ninyong mabuti ang ating talakayan. Kinakailangang hawak na ninyo ang inyong compendium sa Filipino o kaya naman ay ang inyong mga module. Ihanda rin ang inyong panulat at ang inyong papel o kwaderno para sa ating isasagawang gawain. Nawa ay maging aktibo kayo sa ating pagtuklas sa mundo ng kaalaman. Ating nang simulan. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa nakaraang talakayan. Natutunan ninyo sa huling pagtalakay ang tungkol sa kasaysayan ng pelikula. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsasanay upang malaman natin kung natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Para sa unang katanungan, ano ang pamagat ng naitalang kauna-unahang pelikulang ginawa sa Pilipinas noong taong 1990? A. Anak. B. Ang Aswang. C. Dalagang Bukid. At letter D. Hello, Love, Goodbye. Kung ang iyong kasagutan ay letrang C, Dalagang Bukid, tama ka, kapantas! Ang Dalagang Bukid noong taong 1919 ang naitalang kauna-unahang pelikulang ginawa sa Pilipinas. Para sa ikalawang bilang, anong taon ipinalabas sa bansa ang Syncopation o ang kauna-unahang pelikulang may saliw na tunog? A. 1929, B. 1919, C. 1932, at letter D. 1935. Kung ang iyong tugon ay letrang A, 1929, mahusay ka, kapantas! Noong 1929, ipinalabas sa bansa ang Syncopation o ang kauna-unahang pelikulang may saliw na tunog.
Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Ano ang tema ng unang pelikulang Tagalog na pinamagatang Ang Aswang na ipinalabas noong taong 1932? A. Pag-ibig. B. Katatakutan. C. Katatawanan. At letter D. Pakikipagsapalaran. Kung ang iyong sagot ay letrang B, katatakutan, tumbak ang iyong sagot, kapantas! Noong taong 1932, nang ipalabas ang pelikulang Ang Aswang na may temang katatakutan at unang pelikulang Tagalog. Kasunod na tanong para sa ika-4 na bilang. Sino ang kinilalang ama ng pelikulang Pilipino? A. Wende Ramas. B. Mars Ravelos. C. Coco Martin. At letter D. Juan Manansala. Kung ang iyong tugon ay letrang D, Juan Manansala, magaling, kapantas! Si Juan Manansala ang kinilalang ama ng pelikulang Pilipino. Para sa huli at ika-5 katanungan. Sino naman ang unang babaeng direktor sa Pilipinas? A. Cathy Molina. B. Joyce Bernal. C. Carmen Concha. At letter D. Vilma Santos. Kung ang iyong kasagutan ay letrang C, Carmen Concha, mahusay ka, kapantas! Si Carmen Concha ang unang babaeng direktor sa Pilipinas. Ngayon ay nasisiguro kong tumimanga sa inyong isipan ang inyong nakaraang aralin. Kaya naman, tayo ay magpapatuloy na. Bibigyan ko kayo ng isang gawain na may kaugnayan sa ating bagong paksa. Kaya't ihanda na ang inyong papel at panulat para sa inyong kasagutan. O di kaya naman ay isend sa chat box ang inyong sagot. Narito ang panuto. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan ng sikat na mga artista sa pamamagitan ng pagpili ng inyong sagot sa loob ng kahon. Mayroon kayong 5 segundo sa bawat bilang. Simulan na natin. Ang mga pagpipilian sa bawat bilang ay ang mga sumusunod. Baron Geisler, Catherine Bernardo, Vilma Santos, Alden Richards, at Claudine Barreto. Narito naman ang mga larawan. Para sa unang bilang, siya ay gumanap bilang si Josie na isang ina at isang OFW sa pelikulang Anak. Naritong muli ang mga pagpipilian. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang iyong sagot ay Vilma Santos, tama ang iyong sagot, kapantas! Para naman sa ikalawang bilang. Siya ay gumanap bilang panganay na anak ni Vilma Santos na naging rebelde sa kanyang ina at napariwara ang buhay sa pelikulang Anak. Narito muli ang mga pagpipilian. At simulan na natin ang 5 segundong bilang. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang iyong sagot ay Claudine Barreto, maghusay ka, kapantas! Para sa ikatlo at huling bilang. Siya naman ang gumanap bilang nag-iisang anak na lalaki ni Vilma Santos na siyang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid sa pelikulang Anak. Narito muli ang pagpipilian. Magsisimula na ang 5 segundong bilang. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang iyong sagot ay Baron Geisler, magaling, kapantas! Marahil ay
Pamilyar sa inyo ang mga larawan na inyong kinilala, sapagkat kabilang sila sa mga karakter na nagsipagganap sa sikat na pelikulang Anak na ating tatalakayin at susuriin sa araw na ito. Ngayon ay isasalaysay ko naman sa inyo ang buod nito. Makinig kayong mabuti mga kapantas, sapagkat matapos itong maisalaysay ay susuriin natin ang pelikula. Batay sa paksa o tema, layon, gamit ng mga salita, at mga tauhan sa pelikula. Kalakip ng bawat kahon ang mga gabay na tanong na: una, angkop ba ang pamagat sa pelikula? Pangalawa, napapanahon ba ang paksa ng pelikula? Pangatlo, naibabatid ba ng pelikula ang layon nito? Pang-apat, naaangkop ba ang mga ginamit na mga salita sa pelikula? At panglima, angkop ba ang pagganap ng mga artista sa pelikula? Kasunod ay bibigyan ninyo ng paliwanag ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayong makinig mga kapantas? Kung ganon, simulan na natin. Anak. Ang istorya ay tungkol kay Josie na ginampanan ni Vilma Santos. Isang ina nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic worker. Ginawa niya ito upang makapagpadala ng pera sa mga anak at upang matustusan niya ang kanilang pangangailangan. Binanggit niya na ginagawa niya ito para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Bagamat siya ay malayo sa kanila, tiniis niya ang mga pasakit ng kanyang amo at ang pagnanais na makasama niya ang kanyang mga anak sa kanilang paglaki. Pagkaraan ng ilang taon, ay nakauwi na rin siya dahil sa pagpapasyang hindi na pagtatrabaho sa Hong Kong at siya ay magnenegosyo na lamang. Sa kanyang pagbabalik, tinarap niya ang matabang na pagsalubong ng mga anak. Si Daday, ang bunso, ay hindi siya kilala. Si Michael na ginampanan ni Baron Geisler ay mahiyain at walang kini. At si Carla na binigyang buhay naman ni Claudine Barreto na hindi man lamang siya ginagalang at iniitsipwera lamang. Lahat ng hirap ay tiniis niya upang makuha man lamang ang atensyon ng mga anak. At sa mga araw na lumipas, ay nakikilala niya ang kanyang mga anak. Nakita niya ang bisyo at karanasan ni Carla sa pag-aaral, paninigarilyo, paglalagay ng tattoo, paghit-hit ng rugby, panlalaki, at paglalaglag ng bata. Maraming problema pa ang kanyang kinaharap. Ang pagkawala ng scholarship ni Michael na siya pa naman ang pinakamatalino sa kanyang mga anak. Iniwan siya ng isa sa mga kasosyo niya dahil nagastos nito ang perang ibabahagi sana niya. Si Josie ay nagkaroon ng maraming pagkukulang. Naging masamang ehemplo siya sa paningin ng kanyang anak na si Carla, na sa kanyang paglaki ay walang inang gumagabay sa kanya, na naging dahilan upang maitaboy siya sa pagre-rebelde. Ngunit sa kanilang alitang iyon, sa pagdaan ng panahon, ay unti-unting naliwanagan at naintindihan ni Carla ang sakripisyo at pagmamahal ni Josie sa kanila, kahit na malayo siya sa kanilang tabi. Mula sa pangyayaring iyon ay nagbalik loob si Carla at nagpakatino na siya bilang anak at nakatatandang kapatid na siyang gagabay sa mga bata niyang kapatid sa muling pag-alis ng kanilang ina. At doon nagtatapos ang pelikulang Anak. Tunay ngang nakakaantig ng damdamin ang istorya nito mga kapantas. Kaya dumako naman tayo ngayon sa pagsusuri nito. Ang pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula, kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito.
Narito ang mga elementong dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula. Una ay ang kwento. Ito ang istorya o mga pangyayari kung saan umiikot ang pelikula. Binibigyang pansin sa elementong ito ang mga sumusunod na tanong. Bago o luma ba ang istorya? Ito ba ay itinutuloy at nauulit na sa ibang pelikula? Malinaw ba ang pagkakalahad ng istorya? At nakakapukaw ba ito ng interes? Ikalawa ay ang tema. Ito ang paksa ng pelikula. Ang diwa, kaisipan, at pinakapuso nito. Binibigyang pansin naman sa elementong ito kung napapanahon ba ang paksa? Malakas ba ang dating o impact nito sa mga manonood? Akma ba ito sa panahon kung itutuloy ito? O akma ba ito sa lahat ng panahon? Pangatlo ay ang pamagat. Ito ang naghahatid ng pinakamensahe ng pelikula. Nagsisilbi rin itong panghatak sa pelikula. Binibigyang pansin dito kung ito ba ay angkop sa pelikula? Nakatatawag ba ito ng pansin? Mayroon ba itong simbolo o pahiwatig? Pang-apat ay ang tauhan. Sila ang mga karakter na gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento ng pelikula. Tinitignan dito kung malinaw ba ang karakterisasyon ng mga tauhan? Pakatotohanan ba ang mga ito? Angkop ba ang pagganap ng mga artista sa pelikula? Panglima ay ang dialogo. Ito ang mga linyang binabanggit ng mga tauhan sa pelikula. Binibigyang pansin sa elementong ito kung naisaalang-alang ba ang uri ng lengguwaheng ginamit ng mga tauhan sa kwento? Matino ba, bulgar, o naaangkop ang mga ginamit na salita sa kabuuan ng pelikula? Angkop ba sa edad ng target na manonood ng pelikula ang dialogong ginamit? Pang-anim ay ang sinematografiya. Ito ang matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula. Binibigyang pansin naman dito kung mahusay ba ang anggulong kinunan? Naipakita ba ng camera shots ang mga bagay o kaisipang nais palutangin? Ang lente ba rito ng camera ay nag-a-adjust para sumunod sa galaw ng mga artista? At ikapito, ang iba pang aspetong teknikal. Kabilang dito ang paglalapat ng tunog sa pelikula, sa pagpapalit ng eksena, special effects, at editing. Tinitignan naman dito sa elementong ito kung akma ba ang musika at nababagay sa tema at eksenang ipinakikita sa pelikula? Maayos ba ang pagkaka-edit ng pelikula? Wala bang bahaging parang putol? Ang ilaw ba at tunog ay coordinated at akma sa eksena? Akma o makatotohanan ba ang special effects, blastings, pagkawala, pagliit o paglaki ng bagay, animation, make-up ng mga artista, paggamit ng computer graphics, at iba pa. Narito muli ang mga elementong dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula. Una ay ang kwento, pangalawa ang tema, pangatlo ang pamagat, pang-apat ang mga tauhan, panglima ang dialogo, pang-anim ang sinematografiya, at pang-pito ang iba pang aspetong teknikal. Narito naman ang inyong magiging gawain sa pagsusuri. Panuto. Gamit ang graphic organizer, ay susuriin ninyo ang pelikulang anak. Ilagay sa kahon ang inyong kasagutan para sa pamagat, paksa o tema, layon, gamit ng mga salita, at mga tauhan. Simulan natin sa unang kahon.
Para sa tanong na, angkop ba ang pamagat sa pelikula? Ipaliwanag. Kung ang iyong kasagutan ay oo, tama ka, kapantas! Sapagkat ang istorya ng pelikula ay umiikot sa karakter ng isang anak. Kung paano itong naligaw ng landas at nagbalik loob sa kanyang ina. Kasunod na kahon ang paksa o tema. Kalakip ang tanong na, nagpapanahon ba ang paksa ng pelikulang anak? Ipaliwanag. Kung ang iyong kasagutan ay oo, mahusay, kapantas! Dahil sa panahong kasalukuyan, kung saan humaharap ang mga kabataan sa iba't ibang suliranin gaya ng depresyon, bisyo at iba pa, ay kinakailangan nila ng tamang paggabay ng kanilang mga magulang upang maitama ang kanilang direksyon sa buhay. Para naman sa ikatlong kahon, na may gabay na tanong na, naipabatid ba ng pelikula ang layon nito? Ipaliwanag. Tumpak ang iyong kasagutang oo, kapantas! Sapagkat naipakita sa pelikula ang layunin nito. Naipabatid sa mga kabataan na walang magandang naidudulot ang pagiging isang rebelding anak sa kanilang mga magulang. Mas mainam pa rin na maging masunurin dahil ang mga magulang ay walang ibang ninanais kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. Magtungo naman tayo sa ikaapat na kahon. Naaangkop ba ang ginamit na mga salita sa pelikula? Ipaliwanag. Kung ang iyong kasagutan ay oo, magaling, kapantas! Naaangkop ang ginamit na mga salita sa pelikula sapagkat mas madaling maunawaan ito ng mga manonood. Para naman sa ikalima at panghuling taon. Angkop ba ang pagganap ng mga artista sa pelikula? Ipaliwanag. Tama ka, kapantas, sa sagot na oo, sapagkat naging makatotohanan ang pagganap at naging malinaw din ang karakterisasyon ng mga artista sa pelikula. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na dahil sa kanilang husay ay umani ng maraming parangal ang pelikulang anak. Binabati ko kayo, mga kapantas. Tunay ngang napakahuhusay ninyo. Ngunit nais ko lamang na malaman ninyo na ang inyong kasagutan ay maaaring maiba sa mga inilahad ko. Batay ito sa inyong pag-unawa. Kaya mangyari lamang na ipadala ang iba ninyong sagot sa aking messenger o kaya naman sa aking numero upang mabigyan ko kayo ng tugon. Pwede rin naman ninyong ipadala ito sa inyong mga guro sa Pilipino para sa pagwawasto. Ngayon naman ay palalimin pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa pagsusuri ng pelikula. Bilang takdang aralin, gamit ang inyong natutunan tungkol sa pagsusuri, magsagawa kayo ng isang suring pelikula ng pelikulang Hello, Love, Goodbye na pinagbidahan ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Isaalang-alang ang mga elemento sa pagsulat na nakasaad sa ating graphic organizer, gaya ng isinagawa natin kanina sa ating talakayan. Susuriin ninyo ang pelikula batay sa paksa o tema, layon, gamit ng mga salita, at mga tauhan sa pelikula. Kalakip ang mga gabay na tanong na, angkop ba ang pamagat sa pelikula? Ikalawa, nagpapanahon ba ang paksa ng pelikula? Pangatlo, naipabatid ba ng pelikula ang layon nito? Pang-apat, naaangkop ba ang ginamit na mga salita sa pelikula? At panglima, angkop ba ang pagganap ng mga artista sa pelikula? Kasunod ay bibigyan ninyo ng paliwanag ang inyong mga kasagutan.
Ang inyong mga kasagutan ay mangyari lamang na pagsumite sa inyong guro sa Pilipino. Hihintayin namin ang inyong tugon, kapantas! Ako ay lubos na natutuwa sa inyong pagsubaybay at pakikiisa sa ating aralin ngayong araw. Gayon din sa mga kapantas na nakikinig ng radyo sa kani-kanilang tahanan. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating 25 minutong talakayan. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Judy mula sa Villa Aglipay National High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents
of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napakinggan sa 8 to 8 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa papakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, sumasang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyon magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ulit ako ng ilang katanungan. Maaari ninyong itype ang inyong mga kasagutan sa chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa ating katanungan, magbigay ng ilang paalaala na maaari mong isaalang-alang na may pamantayan at motibasyon sa paggawa upang maging maayos ang iyong gawain. Heto ang sagot mula kay Angela Yvette ng San Roque High School at ang kanyang sagot ay magtakda po ng iyong tunguhin. Tama! Ito nga ay isa sa mga maaari mong isaalang-alang upang maging maayos ang iyong gawain. Basahin naman natin ang sagot ni Justin ng Tarlac National High School. Sabi niya, prioritizasyon po. Mahusay, Justin.
Ang sagot naman ni Carla ng Dapdap High School ay pamamahala ng interaction po. Magaling Carla. Sa ating FB Live, nakita ko ang sagot ni John Hill ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am, ang isa po sa mga maaaring isaalang-alang upang maging maayos ang gawain ay ang hindi po pagpapas-bukas. Wow na. Ang galing po. At basahin natin ang sagot ni Michael ng National High School. Yun po ang aking sagot. Tumpak na tumpak ang iyong sagot, Michael. Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating panibago at huling aralin sa ating paksa na may pamagat na kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpo? Simulan na natin ang talakayan. Noong nakaraang talakayan ay binigyang diin natin kung ano ang kahalagahan ng paggawa ng journal na nakabase sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Dito ay napakinggan o nabasa natin ang isang halimbawang ginawa ng isang mag-aaral sa kanyang journal. Marahil ay nagkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng sariling journal. Sa hapong ito, kayo ay makagagawa ng personal na journal ng mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. Ang pagsisimula upang isulat ang iyong mga karanasan sa isang kwaderno ay may psikolohikal, pati na rin mga pisikal na benepisyo na maaaring mapabuti ang iyong kalidad ng buhay. Ang pagsulat ng iyong pang-araw-araw na pagmuni-muni at kung ano ang iyong nagawa sa buong araw ay maaaring payagang pagkaroon ng iyong pagunlad, pagkakamali at tagumpay. Mga pattern ng pag-uugali na sagana sa iyong buhay. Kung ano ang nais mo iusan. Larong makakamyo sa iyo upang salamin iyong buhay sa landas na iyong sinusundan. Gayon din, kapag nagsulat ka, ay mas malalaman mo ang iyong kasalukuyan pansin. Kasama nito na harap ay maaari mong suriin ang iyong naramdaman sa nakaraan o isipin ang tungkol sa kung anong mga desisyon upang makarating kung nasaan ka. Kaya may mga hakbang upang mapanatili ang isang personal na journal may pamantayan at basyon sa gawa. Una, piliin ang iyong tala-arawan. Maaari itong maging isang notebook, notepad, blankong libro, espesyal na mobile application na nagbibigay daan sa iyo upang madaling mapanatili ang isang personal na tala-arawan o isang file mula sa word processor
ng iyong computer. Pumili ka man ng isang pisikal o virtual na kwaderno upang makuha ang iyong pang-araw-araw na karanasan, iyong mga saloobin at damdamin, at upang mas mahusay na mapamahalaan ang iyong emosyon. Ikalawa, lumikha ng isang gawain. Ang pagsulat ng isang personal na journal ay kumakatawan sa isang oras. Isang puwang na inilalaan mo sa iyong sarili upang palayain ang iyong mga saloobin at iyong emosyon at makatutulong sa iyo na ayusin ang iyong mga ideya upang makilala ang iyong sarili ng mas mahusay, upang maunawaan ang iyong sarili at upang mas mahusay na malutas ang iyong mga problema. Maaring pili ng isang oras ng araw upang maiska ang akdad na ito. Halimbawa, kapag umuwi mula sa o gumatulog o ating panatilihin ang alaaraw niyo upang sulat kong hindi ang siligaklanan sa isang criteria. Halimbawa, dapat itong maging isang lugar kung saan ka komportable. Itong maging isang lugar kung saan komportable ka. Alinmang pagpipilian ang gusto mo, ang paglikha ng iyong gawain sa pagtatype ay mahalaga. Ikatlo, sumulat araw-araw at lagyan ng petsa ang iyong mga anotasyon. Subukang magsulat araw-araw, kahit na ilang linya lamang ito. Kung hindi ka sigurado kung ano ang isusulat, maaari mong tanungin ang iyong sarili ng mga katanungan tulad ng, ano ang nakakamit ko ngayon? Ano mga bumitaw? At iba pa. Ang ugali ng pagsusulat ay tutulong sa iyo na sumalamin sa iyong sarili. Pinapataas ang iyong pagkamalikhain at maaaring makatulong na mapabuti ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sapagkat ito ay isang mahusay na paraan upang makilala ang iyong sarili ng kaunti pa. Kung nais mo, maaari mong isama ang ilang mga malikhaing ideya sa iyong journal. Maaari kang magsama ng mga guhit, laraw, o kanta. Walang mga linon at ang lahat ng gusto mo na nagpapahayag ng iyong pinakamatalik na damdamin. Maaaring mukhang isang maliit na detalye, ngunit hindi talaga. Ang pakikipag-date sa iyong mga tala ay makakatulong sa iyong suriin ang iyong pag-unlad. Kapag binasa mo ulit ang iyong naisulat, makikita mo kung paano ka umunlad sa paglipas ng panahon. Kung paano ka napabuti
o kung paano nagbago ang iyong mga pananaw tungkol sa isang tiyak na sitwasyon. Magugulat ka ng malaman kung gaano kabilis ang pag-iingat ng isang personal na talaarawan ay makatutulong sa iyong mapagbuti ang iyong emosyon. Ika-4, sumulat tungkol sa iyong mga problema. Pagkatapos ng isang mahirap, emosyonal na singiling araw, walang mas mahusay kaysa sa umupo at isulat ang lahat sa iyong personal na journal. Ang pagpapanatili ng isang journal ay makakatulong sa iyong kumonekta sa iyong sarili. Mas maunawaan ang iyong sarili at mapigilan ang nakalilito na kaisipan o damdamin. Kailangan mong magsulat tungkol sa mga negatibong katotohanan na hindi mo sasabihin sa maaari silang maiugnay sa pagkawala ng trabaho, mga problema sa relasyon, malisya sa pamilya, o pag-aalinlangan tungkol sa iyong sariling pagkakakilanlan. Habang nagsusulat ka, ilarawan ang problema at ang iyong mga karanasan dito. Maaari itong baguhin at pagbutihin ang iyong pag-unawa sa problema at mga karanasan na nauugnay dito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nangyari? Ano ang naramdaman ko tungkol dito? At bakit ko naramdaman yun? Makikita mo kung paano makakatulong sa iyo ang pagsulat ng lahat sa iyong journal na mapagtagumpayan ang anumang mga paghihirap. Huwag mag-atubiling ipahayag ang lahat kahit na ang iyong pinakamadilim na mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, mabasa mo lamang ito. Walang sinulat ang maaaring maging mali. Ito ay isang mahusay na ehersisyo sa pagtanggap na maaaring mapabuti ang iyong kumpiyansa sa sarili. Papayagan ka ng pagsusulat na mas mahusay na maproseso ang mga mahalagang pangyayari sa pang-araw-araw. Ang paglalagay ng iyong damdamin sa papel ay pipigilan ang iyong isip na lukohin ka. Bukas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga nakaimbak na alaala na madalas na nangyayari. Kung sasabihin mo sa iyong talaarawan kung ano ang nangyari at kung paano mo ito nabuhay, ang iyong isip ay hindi na maaaring baguhin ang karanasan at linlangin ka sa hinaharap. Sa pag-iisip na ito ay mas kakilakilabot o hindi gaanong seryoso tulad nito. Ang isa pang magandang ideya ay maaaring magsulat tungkol sa mga mahahalagang katanungan na marahil sa sandaling ito ay walang sagot, ngunit sa hinaharap ay masasagot mo. Sa gayon ay humahantong sa karaniwang thread ng iyong sariling kwento. 5, hayaan ang mga ideya na malayang dumaloy. Kapag sumulat, huwag mag-isip ng labis tungkol sa grammar ng pangungusap, bantas o baybay. Sa pamamagitan ng paggawa ng journal, mapapabuti mo ang iyong kumpiyansa sa sarili at ang iyong pagganyak sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mapapabuti mo ang iyong emosyonal na buhay. Nilalabas ang stress sa pag-iisip at sa ganitong paraan, ang kalusugan ay mapapabuti din. 6,
Basahin muli ang iyong naisulat. Ang pagpapanatili ng isang journal ay hindi lamang maaaring maging mabuti para sa iyong kalusugan sa kaisipan ngayon. Ngunit, mayroon din itong malaking halaga para sa hinaharap. Ang pagbabasa ng iyong isinulat na mga linggo, buwan, o kahit isang taon na ang nakakalipas ay maaaring makatulong sa iyo na makilala ang mga pattern ng pag-uugali ng iyong buhay at obserbahan kung paano umunlad ang iyong mga pag-uugali at emosyon. Maaari mong suriin ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga tagumpay, at matandaan ang magagandang sandali ng buhay. At ikapito, magtanong ng mga katanungan. Kapag mayroon kang isang bagay na malulutas o isang bagay na makakamtan, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ay ang tanungin ng iyong sarili kung tinitingnan natin ang ugali na mayroon si Einstein hinggil sa pagtatanong. Sa katunayan, ang mga katanungan ay tumulong sa kanya upang paunlarin ang kanyang mga teorya tungkol sa photoelectric effect o tungkol sa espesyal at pangkalahatang relatibidad. Sinabi naman ng mga psychologists na ang pag-record ng mga karanasan sa isang journal ay isang mahalagang instrumento para sa proseso ng pag-iisip sapagkat nakakatulong ito upang ayusin muli ang pag-iisip. Kaya huwag mag-aksaya ng anumang oras, kumuha ng isang notebook at lapis at simula ng iyong personal na journal ngayon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas magiging madali para sa iyo ang makagawa ng isang personal na journal na makakatulong sa iyo upang mapagpuli at magsikap pagkaharap. Kaya, wala ka ating din ngayong araw. Una, dapat sa paggawa ng personal, ang pagsulat yung pang-araw-araw na pagmumuni-muni at kung iyong nagawa sa buong araw, ang maaaring payagan kang magkaroon ng kamalayan sa iyong pagulat, pagkakamali at tagumpay, mga pattern ng pag-uugali na sagana sa iyong buhay, iyong mga hangarin o kung ano ang nais mong iwasan. Ikalawa, dapat tandaan ang mga hakbang sa paggawa ng personal na journal. Una, piliin ang iyong tala-arawan. Ikalawa, lumikha ng isang gawain. Ikatlo, sumulat araw-araw at lagyan ng petsa ng ang iyong mga anotasyon. Ikaapat, sumulat tungkol sa iyong mga problema. Ikalima, hayaan ang mga ideya na malayang dumaloy. Ikaanim, basahin muli ang iyong isdat. At ang huli, tanong ng mga katanungan. Ilang talakayan naman ang malapit na matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga naghakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat na nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin ang pangungusap kung ito ay tama o mali. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ng sitwasyon ay wasto at ang salitang mali kung ito ay di wasto. Para sa unang bilang, mahilig magsulat sa kanyang tala-arawan si Christine dahil sa tala-arawan niya mas naipapahayag ang kanyang damdamin at pang-araw-araw na karanasan. Dahil dito ay nagkakaroon siya ng kamalayan sa kanyang pagkakamali at tagumpay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ikalawa, sa
pamamagitan ng pag-journal, mas napabuti ni Angel ang kanyang kumpiyansa sa sarili at ang kanyang positibong pagharap sa buhay. Kung ang iyong kasagutan ay tama, magaling ka. At para sa ikatlong katanungan, si Ashley ay nagpapanatili ng isang journal at ito ay higit na makakatulong sa kanya upang kumonekta sa sarili. Mas naunawaan niya ang kanyang sarili at natutunan niyang mapigilan ang nakalilitong kaisipan o damdamin. Kung ang iyong kasagutan ay tama, tumpak mga anak. At para sa ika-4 na katanungan, dahil sa pag-journal ni Aaron ay hindi niya nasuri ang kanyang pagkakamali at mga magagandang sandali at tagumpay ng buhay. Kung ang inyong kasagutan ay mali, magaling. At para sa pang-5 tanungan, ang pag-journal ni Bea ay higit na nakatulong sa kanyang sarili dahil mas pinababa niya ang kanyang moral at kumpiyansa sa sarili. Kung ang inyong sagot ay mali, mahusay. Binabati ko kayo lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam, ginang Margie M. Pilingon, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Paniki New Public Market bukas na sa publiko. Formal nang binuksan sa publiko ang bagong palengke sa Paniki Tarlac. Pinangunahan ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aide Ben Rojas ang isinagawang blessing and ribbon cutting nito, kasama sina Senator Amy Marcos, Congressman Jaime Cuangco at iba pang opisyales. Sa mensahe ni Mayor Rojas, binanggit nito ang dahilan kung bakit kamakailan lang binuksan ang bagong palengke ng bayan. Kaya nga po na-delay ang pagbubukas ng ating palengke dahil nga po sa dumating na pandemic dito sa ating bayan at sa buong mundo. Kaya na-delay ang pagbubukas ng ating palengke. Alam niyo po, ito po ay bagong-bagong palengke. Dahil nga po sa nangyaring sakuna, sa pagkakasunog ng dating palengke, kaya naman po naisip namin ng ating yumaong Congressman Charlie Cojuangco, ama ni Jaime, na ilipat na ang bagong-bagong palengke dito sa Barangay Tablang. Kaya lahat po ng bisita na naririto, welcome po kayo dito sa ating new public market. Sa mensahe naman ni Congressman Jaime D. Cuangco, aniya panahon na nga talaga upang buksan ang bagong palengke. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much for being here today to celebrate this very important event and long-awaited event. It's about time talaga that we have this wet market up and running. So once again,
Thank you to Senator Amy Marcos for being here today. Thank you to Mayor Max. Thank you to Vice Mayor Bien. And thank you to all our councilors here sa Paniki. And thank you all our Paniqueños for being here today. So, once again, palakpakan po natin kay Mayor Max at Senator Amy. Thank you po. Ipinaliwanag naman ni Senator Amy Marcos ang kahalagahan ng public market sa bawat bayan. Pinasalamatan din nito ang lahat ng dumalo sa nasabing opening ng public market. Sa inyong lahat, alam ko na para sa bawat LGU, ang palengke, ang puso at kalagitnaan ng buhay na pinag-iikutan. Kaya napakahalaga ng ating market, ika nga. Unang-una, dyan kumikita ang ating mga munisipyo. Halos dyan lang kumikita ang ating munisipyo pagtutuusin at iilan lang naman ang buwis na kinokolekta ng LGU. Sa kabila nun, alam rin natin, araw-araw, andyan lahat ng ginang ng tahanan, araw-araw umiikot ang mahihirap sa presyo ng pagkain. Kaya napaka-importante po nito at bilib na bilib ako at napaka-sosyal. Ayan, importante yan. Walang itsurang palengke. Mukha talagang labis-labis pa sa mall. Kaya congratulations, Mayor! At congratulations sa dalawa nating magagalang at mababait na kongresista sa inyong pagsasatupad nitong pangarap ng ating kaibigan na si Charlie. Ito talaga ang gusto niya ilagay dito at sa wakas na isatupad na ni Jaime at ni Libni. Thank you very much. Mabuhay ang palengke, mabuhay ang paniki. Maraming salamat po. Diyos te Agnina, kata kayo. Amen. Ang 5 hektaryang palengke ay isa sa mga proyektong tinutukan ni Mayor Rojas upang makapagbigay tulong at serbisyo sa kanyang nasasakupan. Dagdag pa rito, matapos ang ginanap na ribbon cutting ng Paniki New Public Market, nagtungo naman ang mga ito sa Eduardo Cuanco Jr. Gymnasium kung saan isinagawa ang pagbibigay ng mga ayuda para sa mga Women's AICS beneficiaries, kung saan naroon sina Congressman Christian Yap at iba pang mga respetadong individual. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. It's been a while, my dear learners. How's your day been so far? I am delighted to present myself to you as we are about to continue our learning adventure. Prepare yourself as we are about to gain new knowledge and ideas. And let the learning of knowledge and skills continue as I will be discussing to you in this episode the continuation of the Week 6 lesson for the third quarter in Science 9. To get the most out of this lesson, here are a few reminders. Find a place where you are most comfortable. Bring out your pen and paper to take down important notes.
and most importantly, your Quarter 3 Module 5 in Science 9. At the end of this lesson, you are expected to determine the causes of global warming, explain climate change, and differentiate global warming and climate change, which are under the most essential learning competency that aims to describe certain climatic phenomena that occurs on a global level. Reflecting from our last lesson discussed, we have described greenhouse effect, identified greenhouse gases, and differentiated greenhouse effect and global warming. With that, we will have a quick recap with some terms discussed last time before proceeding to the lesson. Are you ready? Identify the statements presented if it is true or false. Write true if the statement is correct, and write false if it is incorrect. If you are watching through RTV Aral TarlakHenyo's Facebook Live, write your answers in the comment section. For item number 1, greenhouse effect is defined as the natural warming process of the Earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the Earth that would otherwise escape into space. Again, greenhouse effect is defined as the natural warming process of the Earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the Earth that would otherwise escape into space. You have 5 seconds to comment your answer. What is your answer? This statement is correct. Thus, the answer is true. Next, the greenhouse effect is a bad thing. It cools the planet with an average of 1 degree Celsius. Again, greenhouse effect is a bad thing. It cools the planet with an average of 1 degree Celsius. Comment your answers. The correct answer is false. Remember that greenhouse effects makes the Earth warmed and keeps life on Earth. For the third statement, the main greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. Again, the main greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbon. Comment your answer, learners. Is your answer true? If yes, you are correct. Water vapor, carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons are the greenhouse gases in Earth's atmosphere that trap heat. Proceeding to the fourth statement, carbon dioxide comes from natural processes such as respiration, volcanic eruptions, and human activities such as deforestation and burning fossil fuels. Again, carbon dioxide comes from natural processes such as respiration, volcanic eruptions, and human activities such as deforestation and burning fossil fuels. The answer for this statement is true. When we breathe out, carbon dioxide is released. We are now on our last statement. Global warming indicates the rise of global average temperatures. Again, global warming indicates the rise of global average temperatures. The statement is correct. Thus true
is the answer. Take note, greenhouse effect and global warming are two different meanings. Greenhouse effect is one of the causes of global warming, while global warming indicates the rise of global average temperatures. Did you get all the correct answers? If yes, it shows that you still remember the topic discussed last time. Let us now proceed to our lesson. Earth is warming out, and humans are at least partially to blame with this. To act for the health of our planet, it is important to understand and study the causes, effects, and complexities of global warming. What do you see on the picture? Great! A polar bear. What does it mean? We usually see polar bears as a symbol of global warming. This is because the Arctic landscape is one of the first to observe the impact of rising temperatures. Polar ice melts due to warming temperatures, which force animals like polar bear to find other place in search of food and other resources. Quite alarming, isn't it? Let us learn more about global warming by determining the different causes. Global warming is caused by several factors such as human activities, anthropogenic, or natural. Look at this moving animated picture and analyze what happens from 1960 to 2021. As you can see, this figure shows that there is an increase in temperature globally. This is based on the recorded data of NASA. It illustrates how global temperature changes over time from year 1960 to 2021. Some of the causes of global warming are electricity and heat production, agriculture and land use changes, industry, transportation, buildings, and other resources. Let's talk about how electricity and heat production causes global warming. The burning of coal, oil, and natural gas to produce electricity and heat accounts for 1/4 of worldwide human-driven emissions, making it the largest single source. Based on Statista, way back 2020, greenhouse gas emission from electricity and heat production in the Philippines amounted to 70 million tons of carbon dioxide. They also found out that 0.6% increase from 2019 total, which is 69.4 million tons. We can say that greenhouse gases emission is increased. Next cause of global warming is agriculture and land use changes. About another quarter of global greenhouse gas emissions came from agriculture and other land use activities. Deforestation is the best example of this. Deforestation falls into several factors: agricultural expansion, wood extraction, infrastructure expansion such as urbanization, road building. According to Global Forest Watch, from 2002 to 2020, Philippines lost 151 kilohectare of humid primary forest, making up 12% its total tree cover loss in the same time period. Total area of humid primary forest in Philippines decreased by 3.3% in this time period. Based on the latest findings, there were zero deforestation alerts reported in Philippines between 3rd of March 2022 and 10th March 2022. Now,
We know that electricity and heat production, agriculture, and land use changes are in the list. Let's proceed now to other causes of global warming, which is the industry. About one-fifth of global human-driven emissions come from the industrial sector, which includes the manufacturing of goods and raw, food processing, and construction. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases are some of the greenhouse gases released by different industrial sectors. Based on the recorded data of climate links, in the Philippines, more than half of greenhouse gas emission come from the energy sector, followed by agriculture, industrial processes, waste, and land use change and forestry. Next on the list is transportation. The burning of petroleum-based fuels, namely gasoline and diesel, to power the world's transportation system accounts for 14% of global greenhouse gas emissions. In 2020 alone, greenhouse gas emission coming from the transportation sector in the Philippines amounted to 27.4 million tons of carbon dioxide equivalent. Nationwide, cars and trucks are responsible for more than 80% of transportation-related carbon emissions. Operating buildings around the world generate 6.4% of global greenhouse gases. These emissions made up mostly of carbon dioxide and methane, come primarily from burning natural gas and oil for heating and cooking, though other sources include managing waste and wastewater and leaking refrigerants from air conditioning and refrigeration systems. Lastly are the other sources. This includes emission from energy-related activities other than fossil fuel combustion, such as the extraction, refining, processing, and transportation of oil, gas, and coal. Globally, this sector accounts for 9.6% of emissions. Again, can you identify the causes of global warming? Great! The causes of global warming are electricity and heat production, agriculture and land use changes, industry, transportation, buildings, and other sources. Let's have this figure showing the summary of global warming impacts. As you can see, temperatures are indicated below the figure. It indicates how a certain aspect increase in global mean temperature. For physical aspect, the risk associated with some extreme weather events increase with temperature. Other effects include sea level rise and ocean acidification. Next on ecological aspect. The larger the increase in temperature, the more species will be at risk of extinction. 20 to 30% of species at risk of extinction. Let's proceed to the next aspect, which is the social aspect. Mix of positive and negative impacts. Low latitude, less developed areas are especially vulnerable. Lastly, on the large-scale impacts, the risk of large-scale and or abstract impacts increase with temperature. The strong evidence of this is the deglaciation of Greenland and other polar places. The increase in global temperature by a few degrees may not seem that bad. This is especially true if you live in a relatively cold country like Canada or Russia.
But think about how you feel when you have a fever. Raising your body temperature by just a couple degrees can make you feel terrible. And now, let's talk about climate change. The human impact on the environment is substantial and adverse. Some of the examples include land degradation, air pollution, water contamination, and climate change. Climate change is a long-term change in the average weather patterns. This is incorporated with the two phenomena, global warming and the large-scale change in weather patterns. The climate change is changing since the start of the 20th century. This is mainly caused by human activities such as burning of fossil fuels for energy and transportation, agricultural and industrial activities, deforestation, and many to mention. Again, climate change is a long-term change in the average weather patterns. And now, let's differentiate global warming and climate change. The terms global warming and climate change are sometimes used interchangeably, but global warming is only one aspect of climate change. Global warming refers only to the Earth's rising surface temperature, while climate change includes warming and the side effects of warming like melting glaciers, heavier rainstorms, or more frequent drought. In another way, global warming is one symptom of the much larger problem of human-caused climate change. Again, global warming refers only to the Earth's rising surface temperature, while climate change includes warming and the side effects of warming. And now, we come to an end of our discussion for today. We have more topics concerning climatic phenomena that occurs on a global level to be discussed next meeting. But before that, let us summarize what we have learned from the lesson. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on the space provided or on your paper. If you are watching through RTV Aral TarlakHenyo's Facebook Live, write your answers in the comment section. Are you ready? For question number 1. Which of the following is not likely result of global warming? Again, which of the following is not likely result of global warming? You have 5 seconds to comment your answer. The answer is letter D. Increase agricultural productivity worldwide. This is not an effect of global warming. For number 2, which of the following gases is not a greenhouse gas? Again, which of the following gases is not a greenhouse gas? What is your answer, learners? The correct answer is letter B. Methane, water vapor, and carbon dioxide are some of the greenhouse gases. Next question. Which of the following can cause global warming? Again, which can cause global warming? If your answer is letter D, great! Deforestation, industrial and agricultural activities, air pollutants due to extraction of natural gas,
All of these can cause global warming. For item number 4, which of the following is not expected to increase with enhanced climate change? Again, which of the following is not expected to increase with enhanced climate change? Comment your answer. The correct answer here is letter C. Flood, drought, and sea level are expected to increase with enhanced climate change. Last statement. Global warming refers only to the Earth's rising surface temperature. Again, global warming refers only to the Earth's rising surface temperature. The correct answer here is letter A. The statement is correct. That's why it is true. Did you get all the correct answers? Great! It only shows that you fully understand the concept of discussion for today. Let us now sum up our lesson for today. First, we determine the causes of global warming. These are electricity and heat production, agriculture and land use changes, industry, transportation, buildings, and other sources. We have also explained climate change. We learned that global warming refers only to the Earth's rising surface temperature, while climate change includes warming and the side effects of warming. On the latter part of the lesson, we have differentiated global warming and climate change. Now, it is clear to us that global warming refers only to the Earth's rising surface temperature, while climate change includes warming and the side effects of warming. Overall, understanding the lesson we had provide us with scientific knowledge about the relationship of greenhouse effect, greenhouse gases, global warming, climate change, and how those issues affect the environment and human beings. As a citizen, we must think carefully for every environmental-related action. We must ask ourselves if one action will be beneficial to us or not. Remember, it is better to have knowledge than nothing. For your advanced reading, read about the different effects of climate change. That's all for now. I hope you learned and enjoyed a lot in today's lesson. Tune in again on Monday as Sir Johan D. Reyes will continue our learning adventure here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Russell E. Garcia, your teacher broadcaster for Science Grade 9, saying, a cup of science a day is the medicine to ignorance. Streaming live from Concepcion, Tarlac. Until next time, goodbye!
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on channel 100 of Converge Cable TV. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Today's episode is a continuation of what we learned last Monday. So still, I will be guiding you in the week 6 lesson, which is proving conditions for similarity of triangles. At the end of this lesson, you are expected to defines right triangle similarity theorem and special right triangle theorems, proves the conditions for similarity of triangles, and applies the theorems to show that given triangles are similar. In the last episode, we talked about the 3 special combinations that we can use to identify if 2 triangles are similar. So before we proceed to our discussion, let us see if you still remember them by playing the game, Who Am I? In this game, you are going to determine which of the 3 combinations is being described. It is a multiple type of question wherein you must choose the letter of your answer. So if you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Ready? Well, that's great. Let's play the game, Who Am I? If 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar. Letter A, AA similarity theorem. Letter B, SAS similarity theorem. Or is it letter C, the SSS similarity theorem? Very good. It's letter A, the AA similarity theorem. Next, it states that if the 3 sets of corresponding sides of 2 triangles are in proportion, the triangles are similar. Letter A, the ASA similarity theorem. Letter B, the SAS similarity theorem. Or is it letter C, the SSS similarity theorem? That is correct. It's letter C, the SSS similarity theorem. For the last one, it states that if in 2 triangles, 2 pairs of corresponding sides are proportional and the included angles are congruent, then the triangles are similar. Letter A, the ASA similarity theorem. Letter B, the SAS similarity theorem. Or letter C, the SSS similarity theorem. Very good. The answer is letter B, the SAS similarity theorem. Great job, grade 9 learners. It looks like you have already mastered the 3 special combinations that we can use to prove that 2 triangles are similar. Again, we have the AA, the SAS, and the SSS similarity theorems. Now, without further ado, let's continue to learn the new concepts related to proving conditions for similarity of triangles. In our today's episode, we will learn about the right triangle similarity theorem and special right triangle theorems. Let's talk first about the right triangle similarity theorem, or the RTST.
It states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Consider triangle SEL. The hypotenuse is the side opposite to the right angle, and that is line segment SL. The altitude will be drawn from point E, and that will be perpendicular to the hypotenuse, like this one. Let's say the point where the altitude intersects line segment SL is F, and after drawing an altitude, we formed two triangles, the triangle SFE and the triangle EFL. As stated in RTST, these two triangles formed is similar to the original triangle. Triangle SFE and triangle EFL is similar to triangle SEL. How is that? Well, let's prove it. For our given, we have triangle SEL, which is a right triangle, wherein angle SEL is the right angle and line segment SL is the hypotenuse. And line segment EF is an altitude to the hypotenuse of triangle SEL. So we are going to prove that triangle SEL is similar to triangle EFL and it is similar to triangle SFE. Again, in proving, we use the two-column proof. For our first statement, we write the given. Triangle SEL is a right triangle with angle SEL as the right angle and line segment SL as the hypotenuse, and line segment EF is an altitude to the hypotenuse of triangle SEL. For the reason, we write the given. And as mentioned earlier, the altitude will be perpendicular to the hypotenuse. Therefore, for statement 2, line segment EF is perpendicular to line segment SL. Again, it is stated in the definition of altitude of a triangle. So, what else can we observe? Very good. If the altitude is perpendicular to the hypotenuse, therefore, we form two right angles. We have angle SFE and angle EFL. I repeat, this is due to statement number 2, definition of perpendicular lines. Then, if we have three right angles, we can conclude that they are congruent. Angle SFE is congruent to angle EFL and is congruent to angle SEL. For its reason, we have the definition of a right triangle. The three share the same measure, which is 90 degrees. For our next statement, we can also conclude that angle FSE is congruent to angle ESL and angle FLE is congruent to angle ELS. This is due to the reflexive property of equality. Now, we can conclude that triangle SFE is similar to triangle SEL and triangle SEL is similar to triangle EFL. This is due to AA similarity theorem. We already proved that the two corresponding angles are congruent from statements 4 and 5. So, if triangle SEL is similar to both triangles SFE and EFL, we can also conclude that triangle SFE and triangle EFL are also similar. Triangle SEL is similar to triangle EFL is similar to triangle SFE, applying the transitive property of equality. Now that we proved the RTST, let's have an example. We have right triangle XYZ such that angle Y is a right angle and line segment YE is an altitude to the hypotenuse. It also tells us that ZE is to YE as YE is to XE and ZX is to ZY as ZY is to ZE and ZX is to XY as XY is to XE. To consider that the original triangle is similar to the two formed triangles after having an altitude. Triangle XYZ is similar to triangle XEY is similar to triangle ZEY. Well, let me illustrate where it came from. So we arrange the original triangle and the two formed triangles to see their corresponding sides better. So let's begin on the two formed triangles.
Line segment ZE corresponds to line segment YE. Line segment YE corresponds to line segment XE. We now have ZE is to YE as YE is to XE. Now we will compare triangle XYZ and triangle ZEY. Line segment ZX corresponds to line segment ZY, and line segment ZY corresponds to line segment ZE. Therefore, we now have ZX is to ZY as ZY is to ZE. Now we will compare triangle XYZ and triangle XEY. Line segment ZX corresponds to line segment XY, and line segment XY corresponds to line segment XE. Therefore, we now have ZX is to XY as XY is to XE. Now, I hope we are now clear where the statement from the given came from. Going back to our given now, if line segment ZE is 4 centimeters and line segment XE is 9 centimeters, what would be the value of line segment YE? How do we solve for it? Well, let's take a look on the given proportions. Where did line segments ZE, XE, and YE appeared? Correct. They all appeared in ZE is to YE as YE is to XE. We are going to substitute the values of the given here to get the value of line segment YE. By substitution, we now have 4 as value of line segment ZE, and we write letter X for the unknown value of line segment YE. And we have 9 as value of XE. By cross multiplication, we have 4 times 9, which is equal to 36, and X times X, which is equal to X squared. Now, to get the value of X, we will square both sides. Square root of 36 is equal to square root of X squared. Square root of 36 is equal to 6, while square root of X squared is equal to X. We now have the value of X, which is 6. Therefore, line segment YE is equal to 6 centimeters. And that is the RTST. Are you now ready to talk about the last theorem? Well, that's great. Let's continue. We now proceed to the special right triangle theorems. Under this, we have 2 types. Let's begin with the 45-45-90 right triangle theorem. It states that in a 45-45-90 triangle, the hypotenuse is the square root of 2 times as long as each leg, and each leg is the square root of 2 over 2 times the hypotenuse. Take a look at this triangle. This side is the hypotenuse, and these are the legs of the triangle. If the measurement of the legs is equal to L, then the measurement of the hypotenuse would be square root of 2 multiplied to L. Now, if the given measurement is the hypotenuse, let's say the hypotenuse is equal to H, then the measurement of the legs will be square root of 2 over 2 multiplied to the measurement of hypotenuse, which in this case is equal to H. But why? Let's prove how it happens. Again, we use the 2-column proof. For statement 1, we write the given. A right triangle with legs equal to L and hypotenuse which is equal to H. For the reason, again, they are the given. Then, since it talks about side measurement, we can apply the Pythagorean theorem because they are right triangles. We write L squared plus L squared is equal to H squared, and L squared plus L squared is equal to 2L squared. So we now have 2L squared equals to H squared. Again, this is by the application of Pythagorean theorem. Now, to get the measurement of H, we will square both sides. We will come up with H is equal to square root of 2 multiplied to L. In here, we apply the law of radicals. So we already proved that H is equal to square root of 2 multiplied to L.
Now we focus on proving that the legs are equal to square root of 2 over 2 multiplied to h. From statement 3, we have square root of 2 multiplied to L is equal to h. So in order for us to get the value of L, we divide both sides by square root of 2. We have L is equal to h over square root of 2. But we are not yet done. To make it easier to understand what the quantity really is, we will remove the radicals from the denominator. To do that, we multiply square root of 2 on both the numerator and denominator. And that will give us square root of 2 over 2 multiplied to h. And that process is called rationalization of radicals. It means getting rid of radicals on the denominator. Now that we proved the 45, 45, 90 right triangle theorem, let us have an example. In this one, we need to find the value of x. X is the leg of the triangle, while the hypotenuse is equal to 12. Since the leg is unknown, we will use the formula L is equal to square root of 2 over 2 multiplied to h. We will substitute the value of h in the formula. So we have square root of 2 over 2 multiplied to 12. 12 times square root of 2 is 12 square root of 2. Then 12 divided by 2 is equal to 6. 6 square root of 2. Therefore, the value of x is 6 square root of 2. And that is the 45, 45, 90 right triangle theorem. Now, let's talk about the 30, 60, 90 right triangle theorem. In this theorem, it states that in a 30, 60, 90 triangle, the short leg is half the hypotenuse h, or square root of 3 over 3 times the longer leg L. The longer leg L, on the other hand, is equal to square root of 3 times the shorter leg S. And as for the hypotenuse, h, it is twice the measurement of the shorter leg S. Let us have some illustrations. The side opposite the 30-degree angle is the shorter leg, and the side opposite the 60-degree angle is the longer leg, and the side opposite the 90-degree angle is the hypotenuse. So if the measurement of the shorter leg is given, let us say it is S, to get the measurement of the longer leg, we multiply square root of 3 to S. And for the hypotenuse, we multiplied S to 2. For this one, if the given measurement is the hypotenuse, let us say it is H. To get the value of the shorter leg, we get half of the measurement of H. And for the longer leg, again, we multiply the square root of 3 to S. And for the next one, if the given is the longer leg, let us say it is L. For us to get the measurement of the shorter leg, we multiply L to square root of 3 over 3. And for the hypotenuse, again, we just doubled the measurement of S. But how is that possible? Consider this example. In the given figure, we have right triangle ELF. Line segment EF is the hypotenuse H, and line segment LF is the shorter leg S. Line segment EL is the longer leg L, and the measurement of angle LEF is 30 degrees. And the measure of angle EFL is 60 degrees. Let's prove that H is equal to 2S, S is equal to half of H, L is equal to square root of 3 times S, and S is equal to square root of 3 over 3 multiplied to L. Again, we use the two-column proof. For statement 1, we write the given. Right triangle ELF with the measure of angle EFL, which is 60 degrees, and measure of angle LEF, which is 30 degrees, and line segment EF is H, line segment LF is S, and line segment EL is L. Again, they are the given. Now, if we extend line segment FL with point N such that line segment FL is congruent to LN, then we connect point N to E. We will be having this figure. So for statement 2, after construction, we now have two triangles that are congruent. Triangle ELF is congruent to triangle ELN. Then the measurement of angle LEN is 30 degrees,
And the measure of angle ENL is 60 degrees. Also, line segment EN is equal to H. And line segment LN is equal to S. Again, this is the result of what we construct earlier. After construction, what else can you observe? Very good. We can add the measures of angle LEF and angle LEN to get the measure of angle FEN. We apply the angle addition postulate. We now substitute the values of the two angles in statement 3. We have the measure of angle FEN is equal to 30 degrees plus 30 degrees, which is equal to 60 degrees. Again, this is by the substitution of the measures of angle LEF and angle LEN. Then the triangle FEN has all its angle equal to 60 degrees. If that is the case, we consider triangle FEN as an equiangular triangle. It is based on the definition of equiangular triangle. Also, we can say that triangle FEN is an equilateral triangle because an equiangular triangle is also considered as equilateral. What else can we observe? Very good. We can conclude that the measures of line segment EF, line segment EN, and line segment FN are equal. It is based on the definition of equilateral triangle that all sides are equal. Then we add the measures of line segment LN and line segment FL. So we will have the measure of line segment FN. This is by the segment addition postulate. Line segment LN is S and line segment FL is S. And the measure of FN based on statement 7 is equal to the measure of line segment EF and line segment EN. So we write H. S plus S is H and S plus S is equal to 2S. Therefore, we have 2S which is equal to H. Again, this is by substitution. 2S equals H is equal to H equals 2S, applying the symmetric property of equality. So we now prove that H is equal to 2S. Now going back to statement 9, 2S is equal to H. To get the value of S, we divide both sides by 2. This will give us S equals 1/2 of H. This is by the application of division property of equality. Again, in here, we already proved that S is equal to half the measure of H. Now, for us to get the value of L, we will apply the Pythagorean theorem. S squared plus L squared is equal to H squared. Again, we apply the Pythagorean theorem. And as mentioned from statement 10, H is equal to 2S. So we will substitute it to statement 12. S squared plus L squared is equal to quantity 2S squared. Again, it happens because of substitution. So what to do next? Well, we will evaluate the statement in statement number 13. And that will give us S squared plus L squared equals 4S squared. This is by the power of a product law of exponent. What to do next? Since our main idea here is to get the value of L, we will add negative S squared both sides. This will give us L squared equals 4S squared plus negative S squared, which is equal to 3S squared. In here, we apply the addition property of equality. For statement 16, we will square the statement in statement number 15. Square root of L squared is equal to square root of 3S squared. Square root of L squared is equal to L. And square root of 3S squared is equal to square root of 3 multiplied to S. This is by the application of law of radicals from statement 15. We now prove that L is equal to square root of 3 multiplied to S. And from statement 16 now, to prove that S is equal to square root of 3 over 3 multiplied to L, we will divide both sides of the equation to square root of 3. And that will give us S is equal to L over square root of 3. Then for us to remove the radicals in the denominator,
we will multiply square root of 3 on both the numerator and the denominator. And that will give us S is equal to square root of 3 over 3 times L. That is based on the division property of equality and rationalization of radicals. Now that we proved the 30, 60, 90 right triangle theorem, let us have an example. We need to find the length of the shorter leg of the given triangle. In the figure, L is given, which is 15, and since the longer leg is given, the formula that we will use to get the value of S is equal to square root of 3 over 3 times L. We will substitute the value of L in the formula. We now have square root of 3 over 3 multiplied to 15. 15 times square root of 3 is 15 square root of 3, and then 15 divided by 3 is equal to 5. We now have S is equal to 5 square root of 3. Therefore, the length of the shorter leg is equal to 5 square root of 3. And we have learned other concepts related to proving conditions for similarity of triangles. Again, these are the RTST and the special right triangle theorems. Great job, grade 9 learners! So we were able to apply our understanding about proving conditions for similarity of triangles. For your assignment, you may take a screenshot of it or just turn your instructional support material in Math 9 on pages 15 and 16, and then answer it and submit it to your math teachers. Again, this is Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Mainit na sinalubong na humigit kumulang ilang daang benepisyaryo ng Women's ICS ang pagdating ni Senator Amy Marcos sa Kamiling Sports Complex upang personal ay pamahagi ang ayuda para sa mga ito. Sinalubong ni Kamiling Mayor Erlon Agustin ang pagdating ng senadora, kasama sina Congressman Jaime Cuangco, Congressman Christian Yap at iba pang opisyales. Sa mensahe na ibinigay ni Kamiling Mayor Erlon Agustin, pinasalamatan nito ang senadora para sa kanyang suporta sa bayan. Kung matatanda nyo, noong 2018, binisita tayo dito at hindi niya nakalimutan ang bayan ng Kamiling. Kaya sa umagang ito, nagdala siya ng regalo sa lahat ng mga kababaihan dito sa bayan ng Kamiling. Sa ibinigay na mensahe ni Senator Amy Marcos, pinuri nito ang mga kababaihan na tinawag ng senadora na frontliner ng pamilya dahil sa pagtawid sa araw-araw na gawain at pag-budget ng mga gastusin sa tahanan. Sa ating mga frontliner ng pamilya, mabuhay ang kababaihan kung paano nagagawa lahat. Talaga naman frontliner, pagkat ang mga nanay at mga ginang ang siyang gumagawa ng paraan magkaroon ng caregiver. Ayan, 3 taon, teacher pa, tapos kung saan-saan pa, lahat ginagawa. Kaya tulong-tulong po tayo sa araw na ito. Simulan po natin ang direktamenteng tulong sa tao. Ito na yung AX distribution, 3,000 sa bawat beneficiary na narito. Ito ang ating mga solo parent at ang ating senior citizens, adapay PWD, nakilala natin at marami pang iba. Dagdag pa rito, binanggit din ng senadora ang 5,000 pisong ibibigay sa mga rice farmers. Magkakaroon din ng Agri Tayo Dyan, isang pangkabuhayan para sa mga kababaihan. Ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga women's sector ng ICS ay parte ng programa ni senadora
na month-long na pamamahagi ng ayuda para sa mga ito bilang parte ng selebrasyon ng Women's Month. Sa isinagawang media interview, binanggit nito ang ilang mga programa na naka-line up para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga buntis. Yung mga doktor na OB-GYN, nagbibigay ng free check-up, ultrasound at iba pa para sa ating mga buntis sa panahon ng Marso. At napaka-importante nito kasi nagkakaproblema tayo sa dalawang bagay. Una, teenage pregnancy at ikalawa, yung child stunting. Ang sama-sama ng statistika ng Pilipinas parang Africa. Nakakahiya. Kaya't yun nga, dapat tutukan yan dahil sinabi na nga ng World Bank na hindi lang siya problema ng kababaihan kundi economic development issue na dahil masyadong malawakan. At dahil dito, tinututukan natin yung mga buntis kasi nagmumula ang malnutrition sa tiyan pa ng nanay. Dagdag pa ng senadora, kahit tapos na ang selebrasyon ng Women's Month, patuloy na sisikapin nito ang pagpapatuloy ng mga programang nakalaan sa mga kababaihan. Ganoon rin ang mga programa para sa mga magsasaka. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Leonora Medina, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood ng live mula sa Herona, Tarlac. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, tatatak. Inaasahan kayo ay nasa pinakakomportabling lugar at maayos na nakikinig ng ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Samahan ninyo ako, kapantas, sa pagtuklas ng panibagong aralin ngayong araw. Ang layunin ng ating talakayan ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na ilalarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko. Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating talakayan ukol sa epiko at kultura. Balikan natin ang kahulugan o ibig sabihin ng epiko. Ano nga ba ito? Kung ang sagot ninyo ay, ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao
na kadalasan siya'y buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa, magaling kapantas. Dagdag pa, ang paksa ng mga epiko ay mga kabayanihan ng pangunaing tauhan sa kanyang paglalakbay, pag-ibig at pakikidigma. Ano naman ang ibig sabihin ng kultura? Kung ang sagot ninyo ay, ang kultura ay ang kalinangan ng buong kaisipan, kaugalian o tradisyon ng isang bayan o partikular na lugar. Kabilang na rito ang kanilang paniniwala at mga batas. Magaling kapantas. Sa nakaraang katalakayan, nakilala natin sina Rama, Sita at Lakshmanan ng epikong Ramayana. Mahalagang matutuhan at mapag-aralan ang epikong Ramayana sapagkat sinasalamin nito ang kultura at paniniwala ng mga taga-India. Sa katunayan, anumang anyo ng panitikan ng isang bansa ay sumasalamin sa kultura nito. Ito ay dahil kinakatawan o isinasatitik ng panitikan ang pamumuhay ng mga taong sumulat o nagtala ng mga ito. Handa ka na ba kapantas sa panibagong yugto ng kaalaman? Mahusay! Samahan mo ako kapantas sa 25 minutong talakayan tungkol sa mga uri ng kultura at sa pagtindig sa diskriminasyon na kung saan ay makikita rin natin ito sa epikong tinalakay natin noong nakaraang episode. Alam ba ninyo kapantas na ang mga panitikan at aklat tulad ng tekstong panrelihiyon na Ramayana ay bahagi ng material na kultura? Ang material na kultura ay mga bagay na nakikita at nahahawakan na nagbibigay ng identidad sa isang lipunan. Subalit, hindi ba't may mga kaugalian tayong napupulot o nababatay sa mga material na kultura katulad ng mga nasusulat na panitikan? Ito ay nagiging bahagi naman ng hindi material na kultura. Ang hindi material na kultura ay kinabibilangan ng kaugalian, tradisyon at paniniwala. Halimbawa, dahil ang Ramayana ay tekstong panrelihiyon, marami sa mga kaugalian, tradisyon at paniniwala ng mga Indiano ay nakaangkla sa epikong ito. Mahihinuha ba ninyo kung ano-ano ang mga kaugaliang Indiano ang naipakita ni Rama, Sita at Lakshmana? Maglabas na ng papel at panulat at ilista mo ito. Maaari rin ninyong itala sa ating comment section ang inyong sagot. May mga kasagutan na ba kayo? Mahusay kapantas. Kaya naman, tumutok ka at tingnan natin kung may katulad kayong obserbasyon. Alam ba ninyo na may pagkakatulad ang India at Pilipinas pagdating sa kaugaliang may kinalaman sa pamilya at katapatan? Makikita nating handang isugal ni Rama ang kanyang buhay alang-alang sa asawang si Sita. Sa India, gaya sa Pilipinas, itinuturing na nakapasagrado ng kasal at kailangang ipaglaban hanggang kamatayan. Gayon din si Sita. Bagaman inalok ng mararangyang bagay, ay hindi nagpatukso at nanatiling tapat sa kanyang asawa. Si Lakshmanan bilang kapatid, kahit pa pinagdududahan siya, ay nanatiling tapat sa kanyang kuyang si Rama. Mabuti kung isasapuso rin natin ang ganitong pag-uugali bilang matatapat na mamamayan at kabahagi ng ating mga pamilya. May mga mabubuting kaugalian at paniniwalang makikita sa kulturang Asyano. Subalit, nakakalungkot man, mayroon ding mga masasama at mali. Sa kabutihang palad, ang mga sinaunang masama at maling paniniwala na ito ay patuloy nating itinatama habang ang ating sibilisasyon
ay umuunlad ang isip at pangunawa. Halimbawa, hindi mapagkakaila na ang sinaunang kasaysayan natin, maging ang ibang bansa, ay halos patriarkal. Kapantas, ano ang ibig sabihin ng patriarkal? Alamin natin kung tama nga ang inyong hinuha. Nangangahulugan ito na ang kanilang sistema noon ng lipunan at pamahalaan ay nagbibigay lang ng kapangyarihan sa mga kalalakihan at nagbibigay ng kakaunting karapatan sa mga kababaihan. Ito ang kultura noon, na sa kasamang palad ay makikita pa rin natin sa kanilang panitikan. Si Sita, bagaman nagpakita ng kapurihan at karangalan bilang babae, ay inilarawan pa rin bilang mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ito kasi ang inaakala at inaasahan sa isang babae. Mahina, kaya kailangang laging iligtas ng bida o bayaning lalaki. Ang tawag sa archetype o tipikal na halimbawa na ito ay damsel in distress. Bagaman ito ay kultura o nakasanayan, hindi ito makatarungan. Ito ang aking ipaliliwanag sa ating talakayan. Kaya kapantas, halika na at samahan mo ako sa pagtuklas. Simulan natin ang talakayan sa diskriminasyon at mga uri ng diskriminasyon. Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Kung gayon, makinig kang mabuti kapantas upang malaman kung tama nga ba ang iyong hinuha. Ang diskriminasyon ay tawag sa hindi makatarungan at hindi makataong pagmamaliit at panghuhusgang maari pangang humantong sa pang-aabuso. Kung ito ay pagmamaliit at panghuhusga batay sa kasarian, gaya ng pagiging babae, LGBTQ+, o maging pagiging lalaki, ito ay tinatawag na sexism. Samantala, ang maling paglalahat at ekspektasyon batay sa kasarian ay tinatawag naman na gender stereotyping. Bakit ito mali? Ang paniniwalang sexism ay nagbibigay ng maling pag-aakala na nahihigit ang isang kasarian sa iba pa. Halimbawa, dahil sa maling pag-aakalang nahihigit ang lalaki kaysa sa babae, maraming babae ang inaabuso ng pisikal at pasalita. Mali naman ang gender stereotyping dahil dinidikta nito kung ano ang dapat gawin ng isang kasarian na parang wala na tayong kakayahang mamili. Halimbawa, sa ating mga epiko, inaasahan ng mga babae bilang mahihina at dapat ay hindi binibigyan ng mabigat na responsibilidad. Nagkakaroon ito ng impact sa ating lipunan na matagal na panahon at hindi nabigyan ang mga kababaihan ng pagkakataon sa mga larangang panlalaki lamang daw sila kasi. Ngayon, nagkakaroon na ng boses ang mga kababaihan. Maging ang LGBTQ+, na napatunayan kung anong profesyon, sport, o larangang kaya lamang daw ng kalalakihan noon, ay kaya na rin ng anumang kasarian ngayon. May mga batas na rin tayong pumoprotekta sa karapatan ng bawat kasarian. Responsibilidad din nating maging bukas at naninindigan ukol sa diskriminasyong ito. Halimbawa rito, si Frankie Pangilinan, ang nagpasimula ng Iha Ako movement. Naging tampok sa social media nang nakalipas na ilang taon si Frankie Pangilinan dahil sa matapang niyang pagsasalita laban sa sexism at gender stereotyping. Partikular na rito ang maling nosyon at pang-aabuso sa mga kababaihan dahil lamang sa kanilang kasuotan. Dahil dito, nahikayat ang maraming kababaihan na magsalita laban sa diskriminasyon
at pang-aabuso. Kung nasa inyong harapan ang panghusga at pagmamaliit, paano ka maninindigan dito? Buksan natin ang inyong compendium sa pahina 50. Basahin natin ang bilang 2. Makinig mabuti mga kapantas upang ikaw ay makapagbigay ng iyong patas na pananaw. May isang mahalagang gawain ng iyong klase at naghati-hati kayo sa mga trabaho. Marami ang hindi natuwa dahil hindi kayo tinanong ng mga pinuno at binigay ang mga trabahong pang-matematika, agham at paggawa sa lalaki. Dahil daw panlalaki ito. Ang pagguhit at pagpinta naman ay ibinigay sa mga babae, porket pambabae daw ito. Ano ang iyong masasabi ukol dito? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang iyong gagawin ayon sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Binabati kita! Batid kung ikaw ay may kasagutan na sa pahayag na ito. Sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong paninindigan. Itinatampok din sa mga epiko ang labanan ng mga magkaibang lahi o tribo. Halimbawa na riyan ay ang mga epiko ng Pilipinas na biyag nilamang ng mga Iloko at ang hudhud ni Aliguyon ng mga Ifugao. Kaugnay nito, naranasan mo na ba na kutsain at maliitin ng ibang lahi o ng iba pang hindi kapareho ng pinagmulan at paniniwala? Baka kabaliktaran naman at ikaw ang nangungutya at nagmamaliit nang hindi mo kakulay ang balat. Nako, mali yan kapantas. Isa rin yang anyo ng diskriminasyon. Ang tawag dito ay rasismo o racism. Ito ay ang maling paniniwala na may superior o nahihigit na lahi, kulay at paniniwala, at may mga inferior na mga lahi, kulay at paniniwala na dapat lang maliitin. Ang rasismo ay dahilan din ng maraming pang-aabuso at pagmamaliit. Nakaranas ng ganito si Norman King. Si Norman King ay isang katutubo mula sa isang tribong Aita sa Pampanga. Naranasan niya ang pagmamaliit at panghuhusga ng iba. Dahil sa kanilang kulay at pinagmulan, ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay magpursige. Pinatunayan niyang ang mga katulad niyang Aita ay kayang maging matagumpay. Siya ay nakapagtapos sa Premyadong Universidad ng Pilipinas noong 2017. Ang bawat lahi ay dapat malaya at pantay-pantay at pare-parehong may kakayahan. Walang sino man ang dapat maltratuhin dahil lamang sa kulay ng balat, pinagmulang bayan, o pinaniniwalaang relihiyon. Subukin muli natin ang iyong paninindigan. Buksan natin ang inyong compendium sa pahina 50. Basahin natin ang bilang 1. Makinig mga kapantas upang makapagbigay ka ng patas na opinyon. May bago kayong kaklase, si Mayumi. Siya ay mula sa isang tribo malapit sa inyong lugar. Kinukot siya ang kulay ng kanyang balat at iniiwasan din siyang isali ng mga kaklase mo sa mga laro at gawain sa klase. Dahil lamang na siya ay galing sa katutubong tribo. Paano ka maninindigan para kay Mayumi? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang inyong gagawin ayon sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Binabati kita, kapantas. Muli, sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong paninindigan. May isa pang uri ng diskriminasyon na dapat ay mawala na sa ating kultura at dapat mapalitan ng kultura ng pagtanggap.
Ito ay ang body shaming. Ito ay panlilibak o pagmamaliit sa kapwa batay sa itsura o anyo ng katawan. Minsan, ito ay may kinalaman sa kapansanan o sa proporsyon ng pangangatawan. Halimbawa, pagiging maliit o pagiging mataba. Oo, mahalaga na tiyakin natin na tayo ay malusog. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay matitiyak natin na makuha natin ang ideal na katawan ng lipunan. May mga pagkakataong ang pagiging di katangkaran o di kaya'y pagiging malaki ang hubog ay nasa lahi ng isang tao. Minsan pa, ito ay nakaugnay sa isang sakit o kapansanan. Kung ang biro ay sumosobra na, o kung ito ay nagiging dahilan ng pagmamaliit at pangungutya, ito ay pamamahiyana o diskriminasyon na tinatawag ngang body shaming. May mga pagkakataon din, halimbawa, na tinatanggihan na tanggapin sa trabaho ang mga hindi kaputian, galing daw sa probinsya, o may katabaan. Bagaman mahusay sila sa trabahong iyon. Ang ganitong sistema ng pagbibigay ng hindi karapat-dapat na pabor ay tinatawag namang redlining. Hindi kasalanan at di rin dapat gamiting insulto ang panlabas nating itsura. Hindi rin ito dapat gamitin bilang batayan ng kahusayan ng isang tao. Alam mo ba na naranasan din ng tanyag na mga awit ng Pilipinas na si Moira de la Torre na maging biktima ng body shaming? Maraming beses nang naging biktima ng body shamer. Mula sa isang live concert, kahit nga hanggang sa kanyang sariling kasal. Subalit, hindi niya ito inalala at tinandaang hindi ang itsura ang sukatan sa talento. Pinatunayan niya ang sariling ganda at husay sa pagiging isa sa pinakamahusay na mga awit sa Pilipinas. Subukin muli natin ang iyong paninindigan. Buksan natin ang iyong kompendyum sa pahina 50 sa pangwakas na gawain. Basahin natin ang bilang 3. May 2 kang kaklaseng naging mahiyain dahil sa panunukso ng iba mo pang kaklase. Si Lito na mataba at si Abby na payat. Sa tuwing may gawaing pampalakasan, hindi sinasali sina Lito at Abby. Kapag naman may dula-dulaan, laging binibigay ang tauhang baboy kay Lito at Abby naman ay puno o di kaya ay poste para lamang pagtawanan sila. Ngayon, ikaw naman ang naging pinuno ng gawain na kasama sina Lito at Abby. Sasang-ayon ka ba sa ginagawa ng mga kaklase mo sa senaryong ito? Gagayahin mo ba sila para mapagtawanan sina Abby at Lito? Kumuha ng papel at ipaliwanag ang iyong gagawin sa tama at makataong pananaw at paninindigan. Magpasa hanggang ngayon, ang mga mapapait na diskriminasyong ito ay parang parasitikong umaaligid pa rin sa mga kultura nating mga Asyano. May rasismo at segregasyon pa rin sa mga Asyanong bansa, tulad ng Israel. Sa mga bansa gaya ng India at Pakistan, mayroon pa ring diskriminasyon sa mga kababaihan. May mga kabataang Asyano bayani na tumutuligsa dito, tulad nina Malala Yousafzai ng Pakistan at Nasser Yassin ng Israel, na mas makikilala ninyo sa susunod na episode. Gayunman, binabati kita sa kagustuhan mong matuto ukol dito. Kaya mo ring maging bayani sa pamamagitan ng pagiging makatarungan. Mula pa sa ating mga ninuno at mga nakaraang bayani, ginagamit na ang ating sariling wika.
para ipaglaban ang karapatan at pamumuhay ng iba. Bagaman, ang pagmamaliit ng kasarian ng ibang lahi o kulay at ng itsura ay nakabaon na sa ating kultura. Dapat nating baguhin upang magkaroon tayo ng mas makatarungang lipunan. Ang di material na kulturang dapat nating matamo ay ang kultura ng pagtanggap at pagmamahalan. Muli, sana ay palaging nasa tama at pagiging makatao ang iyong panindigan. Ika nga ng dakilang Mahatma Gandhi ng India, isa sa pinakamalaking ipinagtataka ko, papaano naging marangal ang taong masaya sa paghihirap at pagpapahiya sa kapwa nilalang. Tunay nga, ang tanging hindi dapat natin tanggapin ay ang pagdiskrimina sa kapwa sa hindi makatarungan at hindi makataong dahilan. Tandaan, ang ekwalidad ang isa sa mga susi sa tunay na pag-unlad, kapayapaan at pag-uunawaan dahil pinapabuti tayo nito sa pakikipagkapwa-tao. Manindigan para sa mabuti, gaya ng mga bayani sa ating mga epikong tinalakay at tatalakayin pa. Kung kayo naman ay nakakaranas ng diskriminasyon o nakakaranas ng bullying o pambubulas sa mga kadahilan ng aking natukoy, maaari kayong magbahagi sa inyong tagapayo o sa guidance counseling unit ng inyong paaralan. At diyan nagtatapos ang talakayan natin sa hapong ito. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa lahat at sa iba. Muli, ako si Ma'am Leonora Medina, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat sa script ng episode na ito ay si Ginoong Joseph Argel Galang na pinagtibay ni Dr. Roland Galamay, dalubguros sa Pilipino ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang napapakinggan sa DZTC, Radyo Pilipino, 828 AM Radio. At napapanood via Converge TV, Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang inyong segment host, Sir Harold G. Giam, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, isang kasalo enthusiast at AP leader ng Mababa na Ba National High School. Ngayong hapong ito ay mapalad tayong makasama ang isang panelist na napakahusay at napakasipag na Head Teacher 6 ng Tarlac National High School Main, isang kasalo enthusiast, walang iba kundi si Sir Jomar J. Bansifra. Ang inyo pong pagbati sa ating mga taga-subaybay, Sir J. Salamat Sir Harold. Isang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga mag-aaral sa aking mga kapwa-guro, mga magulang at sa lahat ng taga-subaybay ng napakabuluhang programang ito. Maraming salamat, Sir J. Siyempre, makakasama rin po natin ang first time ko siya actually na maging panel. Ang masipag at maaasahan na Araling Panlipunan leader ng Buenlag National High School. Isa rin po siyang kasalo enthusiast, Sir Raymond Dagdag. Sir, ang inyong pagbati. Salamat, Sir Harold. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa radyo, sa Facebook, at sa lahat po ng nanonood sa kanilang mga telebisyon. Magandang hapon po. Muli po, magandang hapon po, Sir Jay and Sir Raymond. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Division Virtual Project Kasalo sa Radio.
Bago pa tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, nais ko rin pong batiin ang lahat ng mga nanonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at ang mga nakikinig sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Tatalakayin natin at pag-uusapan para sa episode na ito ng Asalo sa Radyo ang kasaysayan ng bayan ng Ramos. Ayan, I think very interesting to ngayong episode na to. So simulan natin ang kasaysayan ng bayan ng Ramos. Gaya ng ibang bayan ng Tarlac, ang Ramos ay isa ring natatanging bayan sa lalawigan. Sa bayang ito nagsimula ang isang pinuno ng isang region de veterano ni General Francisco Macabulos. So sisimulan natin ang ating talakayan sa kinaroroonan ng bayan ng Ramos. Saan nga ba ito makikita, Sir Jay? Isang napakagandang katanungan, Sir Harold. Ang bayan ng Ramos ay kabilang sa mga 10 bayan na bumubuo sa unang distrito ng Tarlac. Ito ay makikita sa bahaging hilagang silangan ng lalawigan ng Tarlac. Napaliligiran ito ng bayan ng Anaw sa Hilaga, ng Paniki sa Kanluran, ng bayan ng Gimba sa Nueva Ecija sa Hilagang Silangan, ng bayan ng Pura sa Timog Silangan, at ng Herona sa Timog. Ang kabuang sukat ng bayan ng Ramos ay tinatayang nasa 24.40 square kilometers o may katumbas na 9.42 square miles. Dahilan para kilalanin ito bilang pangalawang pinakamaliit na bayan ng lalawigan ng Tarlac. Ayan, thank you Sir Jay. Malit lang pala ang bayan ng Ramos kumpara sa ibang mga bayan na ating natalakay kasi natalakay natin ang Concepcion, Bamban, Capas. So dito, paano naman kaya nakuha ang kasalukuyang pangalan ng Ramos at paano ito natatag na bayan, Sir Raymond? Salamat Sir Harold. Ang bayan ng Ramos, katulad ng ibang bayan sa Tarlac at sa ibang bayan sa Pilipinas, ay may kanya-kanyang sariling pinagmulan. So masasabi ko na ang Ramos nga ay nagmula sa bayan ng Paniki o ito ay dating sakop at baryo ng bayan ng Paniki. Ang unang pangalan nga na ibinigay dito ay Bani. Halos kapangalan ito ng isang bayan sa Pangasinan, yung sa Bani, Pangasinan. Ito ay hango sa pangalan ng isang puno na noong unang panahon ay sagana sa lugar at ang punong ito ay maituturing na halamang gamot para sa maraming tao. Ito ay makikita sa mga gilid ng sapa noon ng inirangan. Hindi ko lang alam kung ang inirangan ngayon ay makikita pa sa lugar kasi sa haba ng panahon, maaring ito ay naging lupain na. Pero maaring mayroon pang mga puno na nasa gilid ng inirangan na puno ng Bani. At ayon nga sa pagsasalaysay ni Saide sa kanyang aklat na Kasaysayang Lokal ng Tarlac, noong unang panahon ay may 2 uri ng puno ng Bani na tumutubo sa lugar. Sa mga Ilocano, tinatawag nila yun na yung unang klase o unang uri ay yung tinatawag nilang Bani Titao or in Tagalog or Filipino, yung tinatawag nilang Bani ng Tao. At yung pangalawa, sa Ilocano, tinatawag nila ito na Bani Tinwang or in Filipino, that is Bani ng Kalabaw. Ayon sa ilang pananaliksik, ang halamang bani ay nakagagamot ng iba't ibang uri ng sakit katulad ng rayuma, dyspepsia sa may tiyan. Pwede rin ito makagamot ng eksema, ng almoranas at marami pang ibang uri ng sakit. At sa kadahilanang ito ay sagana sa lugar, pinangalanan ito ng mga tao na Bani mula 1878 hanggang December 31 ng 1920. Kaya ito ay tinawag na Bani ng mga tao kasi ang mga unang taong tumira sa Ramos ay nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Ito ay ang mga bayan ng Bayambang, Malasiki at San Carlos nga sa Pangasinan. Kaya sa kasalukuyan
sa bayan ng Paniki at Ramos na magkatabi, marami sa mga tao dito ang nagsasalita pa rin ng wikang Pangasinan o mga Pangasinense at Ilocano. At noong Enero 1, 1921 o January 1, 1921, ang pangalang Baninga ay pinalitan ng Ramos bilang alaala noon sa taong nagsulong at nagtatag ng baryo ng Bani. At ipinangalan din ito, nagkataon na magkaapelyedo yung taong nagtatag ng baryo ng Bani sa unang gobernador na nag-aproba na gawing bayan ang Bani. At ito nga ay si Don Alfonso Ramos, kung saan hinango yung pangalang Ramos sa kasalukuyan. Yun, Sir Harold. Okay, so napaka-comprehensive ng pagpapaliwanag ni Sir Raymond, no? Sa apelido pa lang talaga ng mga kilalang hinango ang pangalan ng kasalukuyang bayan ng Ramos. So paano naman dumami ang tao sa bayang ito na umabot sa 22,879 noong 2020? Paano sila namuhay sa lugar na ito na at ano-ano ang ilan sa mga kanilang mga paniniwala, Sir Jay? Gaya nga ng nabanggit ng aking kapwa-panelist, Sir Harold, na si Sir Raymond, ang mga unang tao sa bayang ito ay nagmula pa sa bayan ng Pangasinan tulad ng Bayambang, Malasiki at San Carlos. Dumami ang mga tao dahil sa nagsidatingan na rin sa lugar yung mga Ilocano mula sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur at sa Zambales na itinaon yung pagdating nila sa panahon ng anihan ng mga produkto. Ang mga pangunahing ikinabubuhay ng mga naninirahan sa bayan ng Ramos ay ang pagsasaka at pangingisda. Dahil na rin sa kagandahan ng lupa na naaangkop sa agrikultura, sila ay nagtatanim ng palay, ng tubo, mais, sitaw, kamatis at iba pang mga gulay. Ang iba naman sa kanila ay pangingisda ang ikinabubuhay dahil sagana sa katubigan ang lugar. Kung ang pag-uusapan naman natin ay relihiyon, Katolisismo ang pinakalaganap na relihiyon noon sa bayan ng Ramos. Ang ilan sa mga sinaunang kaugalian ay ang mga sumusunod. Una, sila ay nag-aatang o nag-aalay ng pagkain upang matanggal ang anumang sakit ng kasapi ng pamilya. Isa rin sa mga sinaunang kaugalian ng mga naninirahan sa Ramos ay yung koskosib. Ito ay isang uri ng pamisa o dasal na ginagawa ng mga Ilocano bago magtanim sa buwan ng Mayo at bago ang anihan. Meron rin silang tinatawag na pasukal o isang uri ito ng pasasalamat para sa magandang ani. Dahil ako, naninirahan ako malapit sa bayan ng Ramos, kinalakhan ko rin yung isa sa mga sinaunang kaugalian nila. Ito yung pagsasabi ng kayo-kayo apo o kaya yung tabi-tabi po. Ito ay karaniwang sinasabi namin tuwing dumaraan sa mga puno o kaya masusupal na lugar upang hindi masaktan ang mga espiritu at hindi gumanti. Hanggang sa kasalukuyang panahon, may ilan pa rin sa atin yung gumagawa at naniniwala sa paniniwalang ito. Isa pa sa kanilang sinaunang paniniwala ay yung daldalyot. Ito ay isang awit na karaniwang ginagawa kapag may lamay upang ipaalala ang mga kabutihang nagawa ng taong namayapa. Gayon din ang kansyonan. Ito yung uri ng debate sa musika at panulaan na isinasagawa tuwing may pista ng mga Pangasinense. Ito ay inaawit ng salitaan ng mga lalaki na may tugma at sinasaliwan ng utibeng na maaari nating maihalin tulad sa isang ukulele, Sir Harold. Okay, so maraming salamat, Sir Jay. Masasalamin nga sa mga nabanggit ni Sir Jay ang iba't ibang kaugalian ng mga sinaunang residente ng Ramos na pinaghalong Ilocano at Pangasinense. Sir Raymond, may mga pamahiin o pamahiin, pampangan yung accent. May mga pamahiin o ibang paniniwala ba ang mga mamamayan ng Ramos?
Yes, Sir Harold, hindi yun na itatanong. Ako ay isang Ilocano na nagmula din sa Quiapo, nakatabi halos ng Ramos. Lalampasan mo lang yung Nampikwan, tapos Quiapo na. Tapos lumaki din ako sa Pangasinan. Kaya masasabi ko yung mga paniniwala nila at mga pamahiin na nabanggit ni Sir Jomar kanina, ito ay nakikita ko pa rin sa kasalukuyan sa aming lugar sa Quiapo. Yung katanungan mo, sir, kung may mga ibang paniniwala pa ba ang mga taga-Ramos, meron pa. Marami pa silang mga paniniwala at ito ay masasalamin sa kanilang mga kaugalian, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ilan sa kanilang mga pamahiin nga ay yung tinatawag nila, yung sinabi ni Sir Jay kanina, yung pag-aatang. Atang is sa Ilocano, atang in Tagalog, that is pag-aalay ng pagkain. Nung ako ay nasa Nueva Ecija pa nga, naglalagay kami bago kami magtanim. Nagkakatay kami ng manok, nilalagay namin sa pinagbiyak na nyog. Tapos may yung niluto na malagkit. Yun, parang mga ganong bagay ba na pag-aalay. O sa Ilocano nga, ito ay tinatawag nilang atang. Meron din ginagawa rin ng pag-aatang para nga matanggal yung mga sakit na parang iginanti ng mga espiritu dahil sa hindi nga tayo nagsabi ng kayo-kayo apo sa Ilocano or tabi-tabi po sa Tagalog. Pangalawang paniniwala pa nila ay yung pagdadala ng bata, ng dalawang bata sa tuwing sila ay magtatanim ng niyog. Ano daw ang dahilan? Bakit sila magdadala ng dalawang bata? Yun ba ang kanilang pagtatanim o hindi? Para daw magkaroon ng masaganang bunga ang kanilang mga tanim na niyog. Alam naman natin ang Ramos, may isang barangay dyan na dinarayo ng maraming tao dahil sa dami at sarap ng nyogan nila. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung kapangalan ko pa nga, Sir Harold, Sir Jomar, yung San Raimundo. Maraming nyog dyan. Ang dami kong nakikita dyan ng mga post ng mga estudyante ko na dumadalaw dyan. Dahil sa saganang taniman ng nyog. Pangatlong paniniwala nila, yung pagtatanim daw ng maasim sa harap ng bahay ay masama. Dahil palagian daw magkakasakit ang mga kasapi ng pamilya. May narinig na rin akong gano'n na paniniwala na kapag meron daw tanim nga na mangga o anumang bungang kahoy sa harapan ng bahay, ito daw ay magdadala ng kamalasan dahil magkakasakit ang anumang miyembro ng pamilya. Yun ang mga paniniwala nila. Tulad isa pa, yung pusa, di ba? Ang pusa, yung ibang tao gustong-gusto nila ng pusa, yung iba naman ayaw. Pero sa mga taga-Ramos, ng mga sinaunang panahon, itinuturing nila itong pinakamabuting bantay ng mga masasama. Ito ay may kaugnayan parang sa Egypt, Sir Harold, sa Egyptian history. Ang pusa ay itinuturing nilang isang magandang bantay at isang tama bang sabihin na ang pusa sa kanila ay parang mahalagang hayop, kumbaga. Kaya makikita sa mga libingan sa Egypt noon, marami ring nakalibing na pusa. Ikalima, yung pagkakaroon ng maraming bituin. Ito daw ay nagbabadya na magkakaroon ng mabuti at magandang pagtatanim ng gulay. Naalala ko yung tatay ko nung taniman ng palay. Meron siyang mga tinitignan sa kalawakan sa pagtatanim. Pang-anim yung pagkakaroon ng ulan kapag mababa daw ang ulap. Sa bagay, kahit hindi ka naman scientist, pag nakita mo yung ulap, andyan na ang ulan, mababa ang ulan, magkakaroon ng ulan. Kapag yung pagkakaroon ng unang anak na lalaki daw, para sa isang asawa, ay parang magdadala ng magandang kapalaran. Parang may kahawig ito sa paniniwala ng mga inchik. Tama ba ako, Sir Harold? Na mas gusto nila ang lalaki? True. Tama, sir. Mas gusto nila ang lalaki na panganay na anak kasi nga ito daw ay magdadala ng magandang kapalaran. At kung ang anak mo, Sir Harold na una ay lalaki at siya ay magiging hilot, ay nako, magiging maswerte daw ang anak mo sa panliligaw. Ako naman, sa paniniwala. No? At saka yung last na paniniwala nila, yung pagkakaroon daw, ito, naniniwala din ako dito kung minsan.
kung minsan. Yeah. Paniniwala rin namin ito sa Nueva Ecija. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay namatay sa umaga o sa dapit hapon, may ibig sabihin yan. Para sa mga naulilang pamilya daw, kapag ang miyembro ng pamilyang namatay ay namayapa ng umaga, abay mas maganda daw ang magiging buhay, mas magaan. Pero kung ang naulilang pamilya ay namatay ng dapit hapon, medyo may kabigatan ang magiging pamumuhay ng mga naiwan na pamilya. Yan lamang, Sir Harold, ang ilan sa mga pamahiin at paniniwala ng mga mamamayan ng Ramos na masasabing ilan sa mga ito ay ginagawa at pinaniniwalaan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Okay. So, Sir Dagdag, no, napakayaman nga tunay sa kaugalian, mga pamahiin at paniniwala ang ating mga kababayan sa Ramos, Tarlac, no? Base doon sa pag-explain mo, sir, naku, parang napaka-expert mo. Parang ka nang maging pungsoy expert, Sir Dagdag. Okay, so, Tama. sa puntong ito, atin namang alamin ang mga natatanging tao na nagkaroon ng halagang bahagi sa kasaysayan ng Ramos. Natatawa talaga ako, no? Kasi ang galing mag-explain ni Sir Raymond talaga at ni Sir Jay. Napakagaling nilang mga panelists talaga sa ating segment na ito. So, Sir Jay, sino-sino naman po yung mga natatanging tao na nagkaroon ng mahalagang bahagi sa kasaysayan ng bayan ng Ramos? Yung pagkakatatag, Sir Harold, ng bayan ng Ramos noong 1921, yan ay 3 taon pagkatapos ng World War I, ay bunga ng pinagsama-samang pagsisikap ni na Carlos Fileo, ni Don Vicente Mauricio at ni Don Magdaleno Linsao. Sila yung mga nanguna upang hilingin noon sa sangguniang panlalawigan ng Tarlac na maging isang bayan ang Ramos. Ito ay sinuportahan ni na Don Ramon Dumantay, ni na Cecinando Palarca na pawang mga kagawad ng bani sa tulong ni Lino Ignacio na isang kasapi ng sanggunian. Nagbunga naman yung mga kanilang pagsisikap na maging bayan ito at ipinangalan niya kay Don Alfonso Ramos ang bayan ng Bani na nabanggit niya ng aking kapwa-panelist kanina. Ang ilan sa mga natatanging anak ng bayan ng Ramos ay sina Esteban Mangabat. Sa mga hindi nakakakilala, siya ang pinuno ng Legion de Veterano de la Revolucion Campamento numero 5 ni General Francisco S. Macabulos na nabanggit mo kanina, Sir Harold. Siya ay isang guro ng primarya mula 1905 hanggang 1925. Siya ay naging pangulo ng Ramos Cooperative Credit Line. Siya rin ay naging kasapi ng kampo ni Manuel L. Quezon na laban sa Hair Horse Cutting Act. Sa mga hindi pamilyar sa Hair Horse Cutting Act, ito ay isang batas na nagsasaad ng final na paggawad ng kasarinlan ng Pilipinas. Siya rin ay naging presidente municipal mula 1931 hanggang 1937. Ang katumbas ngayon ng presidente municipal ay mayor. Ilan sa mga nagawa niya ay pinagbuti niya yung mga paaralang gabaldon, yung pagpapatayo ng mga poso, yung pagsasaayos ng kalsada, pagkukumpuni ng mga paaralang Toledo at pagpapagawa ng munisipyo ng Ramos. Kasama rin dyan si Rita Mamaradlo, ang kinikilalang kauna-unahang babaeng konsehal ng Ramos. Pagkatapos ng World War II, mula 1945 hanggang 1946. Kasama rin si Melicio Linsao naman na naging presidente municipal mula 1928 hanggang 1931 and at the same time noong 1937 hanggang 1940. Siya ang itinalagang alkalde noong panahon ng Hapon dito sa Pilipinas. Siya rin ang itinalaga ng PICAO o ng United States Liberation Forces na maging alkalde mula 1945 hanggang 1946. Yan, Sir Harold, ang ilan sa mga natatanging anak ng Ramos na nagkaroon ng bahagi ng kasaysayan sa bayan ng Ramos. Ayan. Maraming salamat, Sir Jay. Sadyang ang kasaysayan ng isang bayan ay dahil sa pagsisikap ng mga natatanging tao na nakatulong upang maging maunlad at makilala ang isang bayan. So, Sir Raymond, paano mo mailalarawan ang bayan ng Ramos sa kasalukuyan? Sir Harold, ang bayan ng Ramos sa kasalukuyan ay isa pa ring pamayanang agrikultural. Pagsasaka pa rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito dahil nga sa ganda ng lupa at sa lawak nito.
na binubuo ng 24.4 square kilometers gaya ng nabanggit ni Sir Jay kanina. Ang pagtatanim pa rin ng palay, gulay, mga tubo, kamote at mais ang kanilang ikinabubuhay. Meron ding parte dyan sa Ramos noon na ilog na tinawag nilang susubain sa silangan, yung sapa ng inirangan, gaya ng nabanggit ko kanina sa medyo gitnang bahagi, at yung ilog ng Taloy sa kanluran. Kaya ang mga ibang tao dyan ay pangingisda ang ikinabubuhay. Marami na ring negosyo ang makikita sa bayan, katulad ng mga grocery store, bangko, meron ding mga maliliit na restaurant, may weldingan at gawaan ng mga amba ng pintuan o yung tinatawag na SAS factory. Meron ding makikita mga poultries dyan, handicraft at marami pang iba. Dahil nga ang Ramos ay isang pamayan ng maliit lamang na makikita sa dulong hilaga hilagang silangan ng Tarlac. Ito ay isang landlocked na bayan. Ibig sabihin, ito ay madaling marating. Marami kang pwedeng lusutan upang mapuntahan mo ang bayan ng Ramos. Pwede itong marating sa pamamagitan ng pagsakay sa tricycle, sa jeep, o iba pang uri ng sasakyan, kahit nga single na motor, pwede. Ito rin ay napaka-accessible na sa kasalukuyan dahil sa pagkakagawa ng TPLEX o yung tinatawag nilang Tarlac Pangasinan-La Union Expressway. Naging kilala din ang bayang ito dahil sa taglay na ganda ng simbahang katoliko ng St. Teresa of the Child Jesus na minsang tinagurian nila itong the wedding church of the century dahil napakadaming ikinakasal at gustong maikasal sa simbahang ito na makikita nga sa Ramos Tarlac. Isa pa, sa kasalukuyan, ang Ramos ay kilala din ang isa sa mga baryo nito, gaya ng nabanggit ko kanina, yung baryo ng San Raimundo, dahil puntahan ito ng mga magbabarkada dahil sa kasaganaan nito sa buong pasyalan, dahil sa mga niyog, at ang pagkakaroon nila ng tinatawag nilang may tuturing na man-made or mini forest na napaka-instagrammable nga naman ang ganda nito at paboritong pasyalan ng mga nagbibisikleta, Sir Harold. Okay, so maraming salamat Sir Raymond, no? Tunay ngang kahanga-hanga ang mga natatanging anak ng bayan ng Ramos dahil sa mga naging ambag ng mga ito sa bayan at sa ating kasaysayan. Nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw ang ating mga natutunan ngayon patungkol sa kasaysayan ng bayan ng Ramos. Maraming salamat po sa ating mga magagaling na panelists. Napakahusay na ating kasamahan sa Araling Palipunan, kay Sir Raymond Dagdag mula sa Buenlag National High School at sa ating Head Teacher 6 ng Tarlac National High School mula sa Araling Palipunan Department, Sir Jomar Bansifra. So bago tayo magtapos po, may mga gusto ko ba kayong pasalamatan, Sir Raymond and Sir Jay? Unahin natin Sir Jay. Maraming salamat po sa lahat na nakinig, sa mga AP specialists, sa mga AP leaders at mga head teachers. Maraming salamat po. Yung mga nakinig sa Tarlac National High School, maraming salamat po. Thank you, Sir Jay. Sir Raymond, pasalamatan mo na lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay ng ating butihing EPS 1 Supervisor ng Araling Palipunan, si Dr. Lamberto Gamorot, at sa bumubuo po ng ating Schools Division Office, pangunguna po ni Dr. Pozon. Binabati ko na rin po at pinapasalamatan ang lahat ng mga kasama kong guro sa Buenlag National High School, mga estudyante po na nanood, aking mga estudyante sa grade 10. Maraming salamat po at sana'y palagi kayong sumubaybay sa ating kasalo sa radyo tuwing Biyernes. Okay, so thank you so much Sir Raymond and Sir Jed. Gusto ko na rin magpasalamat, no, ang mga sumusuporta dito sa aming school, sa Mababanaban National High School, ang aking principal, ang mga head teachers at sa mga guro na rin. So muli po, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gigiam, ang AP leader ng Mababanaban National High School at president ng DASEL at Sangkasalo Enthusiast, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
Hanggang sa muli, maraming salamat po. Salamat. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas? Dahil dito nagmumula ang malaking produksyon